Ang nakaraan, habang nagmamasid ang ating bida, napansin niya ang isang lalaking tila balisa, waring may tinatagwan. Ang kanyang kilos ay kainahinala, animoy may hawak na bagay na hindi dapat makita ng iba. Sa matalas na obserbasyon ng ating bida, natuklasan niya ang isang maliit at bilog na bagay na may kulay lilang liwanag. Isang misteryosong bato na, sa sandaling mailantad, ay biglang nagpagising sa isang halimaw. Subalit bago pa man tuluyang magtagumpay ang lalaki sa kanyang balak, mabilis na pinakawalan ni Lin Hao ang isang naglalagablab na apoy. Sa gulat ng lalaki, nabitawan niya ang hawak na bato, at sa isang iglap, agad siyang sinalakay ni Lin Hao. Hindi nagtagal, madali niya itong napaslang. Subalit sa huling sandali, sa halip na mahuli ng buhay, pinili ng kaaway na kitilin ang sariling buhay, isang hudyat na maaaring may mas malaking lihim siyang bitbit. Samantala, sa kabilang banda, isang nakapangangilabot na tagpo ang naganap, tuluyan ang nakawala ang halimaw. Agad itong pinaputukan ng kanilang mga baril at kanyan, ngunit sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake, ni isang galos ay hindi man lang lumitaw sa katawan nito. Sa huli, lumantad sa kanila ang bangis ng halimaw, hindi ito basta isang ordinaryong dinosaur, kundi isang mutated na nilalang na maaaring higit pa sa kanilang inakala. Napagtanto ni na Xiao at Lin Yi na may kahinaan ang halimaw, ang kanyang mga mata. Sa tindi ng galit nito, bigla itong sumugod sa mga sundalo. Sa isang iglap, nagliparan ang mga kawal, parang mga daong tinangay ng bagyo. Nang hindi ito makontento, agad nitong binago ang direksyon at tumuon kina Xiao at Lin Yi, handang lapain ang sinumang hamarang sa kanyang landas. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang nagbabagang apoy ang biglang bumalot sa kanyang tagiliran. Tinamaan ito sa kanang bahagi ng katawan, at sa unang pagkakataon, ininda nito ang sakit. Nang lumingon sila, nakita nilang si Lin Hao ang may gawa ng pag-atakeng iyon. Agad nagtulungan ang magkasintahan upang mapabagsak ang halimaw. Pinakawalan nila ang kanilang pinakamalalakas na atake, ngunit kahit ang kanilang matalim na espada ay halos walang epekto, parang bakal ang balat ng halimaw. Sa desperasyon, sinubukan ng ating bida na saksakin ito gamit ang kanyang espada, ngunit sa halip na mapinsala, kinagat lang ito ng halimaw na parang biskwit. Gayunpaman, hindi sumuko si Lin Hao. Sa isang matinding pagsugod, inatake niya ang mata ng dinosaur, at agad itong napasigaw sa sakit. Napaatras ito, nagsusumigaw. Ngunit sa gitna ng laban, isang nakakabinging pagsabog ang pumailan lang sa kalangitan, isang pulutong ng mga misail ang pinakawalan ng mga sundalo. Napatingin ang ating bida. Sa loob ng isang iglap, naisip niya, ito ba ang kanyang katapusan? Pagkatapos niyang sagipin ang mga hanggal na sundalo, sila pa pala ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit, isang ilusyon lang pala ito. Narinig niya ang sinabi ng sirena, tuwing napupunta siya sa rage mode, palagi siyang nawawalan ng malay. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ngayon ay naging malinaw sa kanya ang kahinaan niya. Bigla niyang naalala ang dinosaur. Alam niyang hindi pa ito tuluyang patay, kaya't dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan nito. Pagdating niya roon, nakita niyang abala ito sa matinding mukbang, nilalantakan ng mga asa na tila wala ng bukas. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad itong inatake. Napansin niya ang kahinaan ng mutated na dinosaur, ang loob nito. Sa isang mabilis at malakas na pag-atake, pinakawalan niya ang apoy mula sa kanyang bibig patungo sa loob ng dinosaur. Tumagos ito sa katawan ng halimaw at sinunog ito mula sa kaloob-looban. Sa huli, bumagsak ang halimaw, wala ng buhay. Agad niya itong kinain upang makuha ang dagdag na puntos na magpapabilis sa kanyang ebolusyon. Samantala, sa ospital, inaalagaan ng mga nurse sina Lin Yi at Xiao. Tahimik nilang iniinda ang kanilang mga sugat nang biglang may tumawag sa kanila. Isang opisyal ang humihingi ng paliwanag tungkol sa mutated na nilalang na si Lin Hao. Napatingin si Lin Yi kay Xiao, umaasang may kasagutan ito. Naputol ang kanilang usapan nang biglang pumasok si Cheng, dala ang isang balita na nagpang-inag sa kanila. May isang dragon na gumagala sa syudad, aniya, sabay abot ng isang larawan. Nanlaki ang mga mata ni Xiao. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagpatuloy si Xiao Cheng, nakita ito sa lugar ng syudad. Mahinang nagtanong si Xiao, totoo bang dragon iyon? Ang pagpapatuloy, ilang saglit ang nakalipas,
Nagkagulo ang social media dahil sa kumakalat na balita tungkol sa isang dragon na nakita sa kanilang lugar. Isang lalaki ang nagkomento, may isang malaking pangyayari sa lungsod. Sumabog ang Dragon Mountain, at may nakakuha pa ng litrato ng isang dragon sa Hualong Pond. Sinagot naman ito ng isa pang lalaki, narinig ko na may lumitaw na dinosaur sa nakasarang bahagi ng Dragon Mountain. Sunod-sunod ang mga komento sa video. Oo, paparating na ang Tyrannosaurus Rex. Ang nasa Hualong Pond ba ay isa ring dinosaur? Isang pterosaur. Makikita ang isang babae na naglalakad sa paligid habang nagkokomento. Nandito ako mismo sa Hualong Pond. Totoong may dragon. Nakakuha ako ng litrato gamit ang aking drone. Hindi ito isang dinosaur, kundi isang tunay na mitolohikal na dragon. Nagbago ang tagpo. Sa telepono, makikita ang isang video kung saan isang malaking nilalang nakahugis ng dragon ang lumalangoy sa ilalim ng tubig. Ipinakita ito ng mas malaki sa isang projector para analisahin. Napatingin ang mentor na siyentipiko at nagtanong, ano sa tingin niyo ang nilalang na iyon? Mabilis na sumagot si Xiao. Malamang isa itong mutated na nilalang o isang uri ng reptilyang kahawig ng ahas. Ngunit hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na isa nga itong dragon. Pagkatapos ng lahat, sumingit ang siyentipiko, tama ka. Posible na ang mga dragon ay kabilang sa mga unang nilalang na nag-mutate. Napaisip ng malalim si Xiao. Kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang larawan at nagpatuloy, Hualong Pond. Hualong Pond na naman. Ginalugad ng siyentipiko ang kanyang tablet at nagbigay ng mungkahi. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay panatilihing kalmado ang publiko. Hindi natin maaaring hayaan na kumalat ang mga chismis. Dapat nating pigilan ang organisasyong L na samantalahin ang sitwasyong ito. Nagbigay ng solusyon si Li, na nakaupo malapit, madali lang yan. Para kay Long Xian, sabihin lang na ito ay isang military exercise. Para naman sa dragon sa syudad, sabihin na isang film crew lang ang gumagamit ng 3D imagery. Sumang-ayon si Xiao, na nakaupo sa tapat niya, sa mungkahi ni Li. Dagdag pa niya, matapos ang anunsyo, burahin lahat ng kaugnay na nilalaman online. Mabilis lang makakalimot ang mga tao. Ang internet ay walang alaala. Lumipat ang eksena sa lawan ng Hualong Pond. Ginamit ni Lin Hao ang kanyang kakayahang magkubli. Lumitaw siya sa tubig, tumingin sa paligid, at sinabi, wala na sigurong tao rito, di ba? Natawa ang sirena nang makita siya, ang dami mong pinagyabang, tapos ngayon nagkakaproblema ka. Sa tubig, nagbago si Lin Hao sa kanyang anyong Joe Dragon. Matapos niyang kainin ang Tyrant Dragon, mas humaba ang kanyang nguso na may matatalas na ngipin, mas tumangkad ang kanyang mga sungay, parang isang binatang nasaktan sa pag-ibig. Ang pinakakapansin-pansin, nawala ang kanyang mga hulihang paa at napalitan ng isang sobrang habang buntot, kaya mas mabilis siyang nakagalaw sa tubig. Ngunit sa lupa, medyo delikado ito. Ipinakita ng system ang kanyang kasalukuyang stats. Antas 40, lakas sa labanan, 479. Mga kasanayan, Super Berserk, Supercharge, Super Night Combat, Super Camouflage, Flame Scales, Powerful Bite, Powerful Tail Whip, Thorn Scales, Detection Abilities, Auspicious Guardian, LV10. Passive Evolution Points, 500,000. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at napabulalas, sinong mag-aakalang ang mutated Tyrant Dragon ay may 110,000 evolution points. Nang kainin ko ito, bigla akong lumakas ng ganito. Kung alam ko lang noon, kinain ko na rin sana yung isa sa mga guhon na hindi pa nagigising. Lumangoy ang sirena sa tabi niya at sinabi, ang pagkain ng sobra-sobra ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Bigla siyang na-excite at kumuha ng salamin para tingnan ang bago niyang anyo. Nang makita ang kanyang kahangahangang anyo, napabulalas siya, kamangha-mangha. Mula sa pagiging isang salamander, naging Joe Dragon na ako. Malapit ko nang maging isang tunay na dragon. Masaya rin para sa kanya ang sirena. Niyakap niya ang isang bula ng tubig at binati siya, ang iba ay kailangang maging isang carp na tumatalon sa Dragon Gate, pero ikaw, mas swerteng lumagpas na roon. Hindi mo na kailangang hanapin ang Dragon Gate. Biglang may naalala si Lin Hao. Pinagpat sa kanyang palad ang kamay at sinabi, hindi ko na kailangang hanapin ang Dragon Gate,
pero kailangan kong bumalik sa Longshan Mountain. Nang marinig ito ng sirena, bigla siyang nairita. Bakit ka pabalik-balik na parang namamalengke? Ang galing mo talagang gawing komplikado ang mga bagay. Sa isang iglap, nakarating sila sa isang malaking bangin. Mula sa malayo, ang Jar Dragon, si Lin Hao, ay hindi nagkakaiba sa isang isdang snakehead na may mga braso. Sinimulan niyang igalaw ang mga bato sa kanyang harapan, itinapon ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Kung ito ay mga guho ng isang sibilisasyong iniwan ng mga ET, magiging napakahirap itong sirain. Kailangan kong pumasok at tingnan. Matapos ang matagal na oras ng paghuhukay, nakagawa lamang siya ng isang maliit na butas, sapat lang para makapasok ang isang tao na may bigat na 50 kilo. Tiningnan niya ito at sinabi, buti na lang at kaya kung mag-transform bilang tao para makapasok. Makakatipid ng enerhiya. Tinukso siya ng sirena sa tabi niya. Napagod ka na agad sa paggalaw lang ng ilang bato. Biglang, isang maliit na nilalang ang sumibat palabas ng butas na parang kidlat, ikinagulat niya ito. Saan nanggaling ang dagang iyon? Bago pa siya makakilos, isa pang bagay ang gamulat sa kanya, dahilan para mabilis siyang lumingon. Isang kawan ng mga daga na may kumikinang na pulang mata ang sumugod palabas na parang ulan ng bala. Akala niya ay aatakihin siya ng mga ito, pero iniwasan siya ng mga daga at nagpatuloy sa kanilang direksyon, na parang may kinatatakutan mula sa loob. Nagtanong si Lin Hao, galing ba sila sa guhong ito? Nanatiling kalmado ang sirena, nakakrus ang kanyang mga braso habang sumagot, marahil. Mukhang natupad na ang layunin nilang gisingin ang mga mutated creatures. Ayaw niyang patagilan pa ang pananibik ng lahat, kaya agad na nag-transform si Lin Hao sa anyong tao at gumapang papasok. Pagkapasok niya, agad niyang nakita ang apat na malalaking lalagyan na may lamang isang triceratops, isang pterodactyl, at 2 woolly mammoth. Namangha siya at napabulalas, hindi ka panipaniwala. Talagang nakakagulat ito, sino ang mag-aakalang may ganitong bagay sa loob? Lumapit si Lin Hao at hinawakan ang lalagyan kung saan naroon ang isang sinaunang ibon. Sinabi niya, ang 2 tyrant dragon sa pasukan ay nakakagulat na, pero napakaraming mga nilalang na matagal nang nawala ang nandito. Base sa laki nila, malamang na lahat sila ay mutated creatures, tama ba? Matalim ding nagmamasid ang sirena. Narinig niya ang sinabi ni Lin Hao at sumagot, tama. Hindi na nakapagtataka, baka sa ibang guho ay may mga mutated creatures din na katulad nito. Biglang may narinig silang mga boses mula sa may pasukan, dahilan para mapalingon si Lin Hao. Xiao, may bitik dito. Mabilis na ginamit ni Lin Hao ang kanyang kakayahang mag-camouflage upang magtago. Matapos ang ilang pagsisikap, nakapasok ang grupo ni Jiangso. Inobserbahan niya ang paligid at sinabi, buti na lang at matibay ang istrukturang ito. Mahirap itong masira mula sa labas. Ang lalaking nakasuot ng itim na baluti na nasa unahan ay nagsalita, napakaraming kagamitan sa mga guhong ito. Ilang taon na itong pinag-aaralan ng pinakamahuhusay na siyentipiko sa mundo, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung para saan ito. Pagkatapos, lumapit siya at hinawakan ang isang tangke, na mamanghang nagsalita, mas advanced ang sibilisasyong ito kaysa sa inakala natin. Naging mausisa rin si Xiao Cheng. Ginamit niya ang kanyang flashlight upang maghanap ng iba pang bagay. Nagtanong siya sa iba, ang mga guhong ito ba ay iniwan ng mga ETS. Sumagot ang binatang may baluti, marahil hindi. Gamit ang kanilang mga flashlight, sinuri rin nina Xiao at Li ang paligid. Maya-maya, nagsimula ng ibahagi ng binatang may baluti ang kanyang opinyon, ayon sa aming teorya. Posible na bago pa lumitaw ang sangkatauhan, isang mas advanced na sibilisasyon ang dumating sa mundo at iniwan ang mga guhong ito. Idinagdag naman ni Li Ye, hindi naman sinusubukang salakayin ng mga ETS ang lungsod. Ang gusto lang nila ay gisingin ang mga nilalang sa loob ng guho. Pero kung ang mga nilalang na ito ay sila mismo ang nagselyo rito, ano nga ba talaga ang tunay nilang pakay? Hindi alam ng lalaking may baluti kung paano sasagutin ito kaya sinabi niya, huwag mo nang isipin masyado. Maging alerto lang. Ang misyon natin ay kunin ang mga kagamitan. Biglang naalala ni Lin Hao ang taong nakalaban niya kanina at napalalim sa pag-iisip. Tiningnan niya ang papalayong figure ng kanyang asawa at tahimik na nangako, anuman ang mangyari, ipagtatanggol kita, Xiao.
Nang makaalis na ang lahat, lumabas si Lin Hao mula sa kanyang pinagtataguan. Ang paglunok ko sa isang mutated Tyrant Dragon ay nagbigay sa akin ng 110,000 evolution points. At napakaraming mutated creatures dito. Bigla siyang kinilig sa excitement, lumiwanag ang kanyang mga mata sa kasakiman. Yayaman ako. Nakita ng sirena ang kanyang kasab-ikan at pinayuhan siya, huwag kang masyadong magpadala sa excitement. Gamitin mo muna ang kakayahan mong mag-detect para suriin sila ng mabuti. Sinunod niya ang payo ng sirena at inactivate ang kanyang kakayahan. Pero sa kanyang pagkagulat, lahat ng 4 na mutated creature sa harapan niya ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng buhay. Labis itong ikinagulat ni Lin Hao. Kinagat niya ang kanyang labi sa pagkainis. Anong nangyayari? Patay na ba ang lahat ng mutated creatures na ito? Sa harapan niya, isang nilalang ang nakasuspine sa loob ng isang tangke na puno ng likido. Si Lin Hao ay kumurap habang nakatitig sa nilalang na lumulutang sa loob. Ang mga hindi pa nagigising na nilalang ba ay wala talagang evolution points. Nang marinig ang tanong ng kanyang host, lumapit ang sirena at tinapik ang kanyang balikat bago tumawa. Mukhang iniiwasan ka na talaga ng ganitong klase ng kayamanan. Napangisi si Lin Hao at nag-cross ng mga braso. Kung iniiwasan ako ng ganitong klaseng kayamanan, dapat yata akong magpasalamat sa langit. Ding! 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 Ipinakita ng sistema ang isang black iron chest na may progress bar na unti-unting napupuno ng paputok, papalapit na sa 40%. Sa ibaba nito, may nakabold na salitang swallowed. Ang mutated Tyrant Dragon ay nakatanggap ng isang espesyal na gantimpala. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang makinang na treasure chest. Napatingin siya sa screen, nagulat. Dati, random lang ang pagkakakuha ng mga kasanayan, pero ngayon may progress bar na. Ito ay bago. Pareho itong espesyal na gantimpala mula sa paglunok sa mutated Tyrant Dragon. Mukhang maganda rin ang gantimpalang ito. Halika na, buksan natin. Inabot niya ang treasure chest. Agad na bumulusok ang isang agos ng lilang enerhiya sa kanyang katawan, bumalot sa kanyang mga kuko. Naramdaman niyang gumagalaw ang mga kasukasuan niya, at ang kulay lilang enerhiya na parang sinulid ay damaloy sa kanyang mga kamay, kumalat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Itinaas niya ang kamay sa langit at sumigaw ng may kasab-ikan. Mas matalim na ang mga kuko kong ito. Dahil sa lakas ng pag-upgrade nito, naisip niya, ano ang dapat kong gawin? Siyempre, kailangan kong subukan ang lakas ng bagong kasanayan ko. Agad siyang kumilos, pumosisyon, at tumingin sa batong pader sa harapan niya. Subukan natin ito. Isang mabilis na hampas ng kuko ang hamati sa hangin. Tumama sa bato. Ang banggaan ay nagpakislap ng pulang at dilaw na kuryente, at agad na nagpakita ng bitik ang ibabaw nito, habang bumalot ang usok at alikabok sa paligid. Lumapit siya upang tingnan ang resulta. Habang unti-unting lamilinaw ang paligid, lumitaw ang malalalim na hiwa sa bato. Maging ang amoy ng nasusunog na bato dulot ng kaagnasan ay ramdam niya. Sapat na ito upang patunayan ang lakas ng kanyang claw strike. Natawa si Lin Hao ng masaya. Ni hindi kayang sirain ng mga missile ang pader ng lugar na ito. Napakatalim nito, at may epekto pang kaagnasan. Mas magiging madali na ang pag-atake. Noon, mas umaasa ako sa lakas ng pangako sa pag-atake. Pero ngayon, ibang usapan na. Kung lalabanan ko ulit ang mutated Tyrant Dragon, hindi ko na kailangang kagatin ito, gagamitin ko na lang ang aking mga kuko para punitan ang katawan nito. Tinitigan niya ang kanyang bagong upgrade na mga kuko, hindi mapigil ang matuwa. Pagtingin niya sa system interface, may napansin siyang kakaiba, isang maliwanag na dilaw na kulay. May karagdagang listahan din. Mukha itong maliit at kaakit-akit. Pinindot niya ito upang tingnan kung ano ang nasa loob. Lumabas ang isang mapa, malinaw na ipinakita ang iba't ibang lugar. Sa gitna nito, may isang maliwanag na dilaw na tuldok. Bago pa niya matukoy kung aling lugar ang tinutukoy ng dilaw na tuldok, biglang lumiwanag ang lahat sa paligid ni Lin Hao. Ang lahat ay unti-unting naging puti at lumutang na parang alikabok. Sa isang iglap, wala na siyang makita. Sa isang madilim na sulok, isang liwanag ang biglang sumiklab, para bang naging umaga ang paligid. Ngunit sa isang iglap lang, biglang naglaho ito na parang walang nangyari. Pagmulat muli ng kanyang mga mata, tumingin si Lin Hao sa paligid. Ito ay Hualong Pond.
Labis siyang nagulat at agad na lumingon sa sirena, sabay tanong. Bakit tayo bumalik dito? Nagtaka rin ang sirena, hindi alam ang nangyari. Huwag mo akong tignan, wala rin akong alam. Matapos mag-isip sandali, naisip ni Lin Hao na i-connect ang mga piraso ng palaisipan at mabuo ang conclusion. Kung dito lang ako maaaring makatanggap ng Black Iron Chest, isa lang ang posibleng dahilan. Lumingon ang sirena sa kanyang host. Kung ganoon, malamang na naroon ito. Upang makumpirma ang kanilang hinala, kinailangan nilang magtungo sa malalim na bahagi ng tubig. Sabay silang lumangoy papunta sa madilim na kuweba. Ang daan sa harapan nila ay tila walang katapusan, napakalalim at napakadilim. Makalipas ang ilang sandali, naging tahimik ang paligid, ibang-iba sa natatandaan ni Lin Hao. Hindi naman ganito ang paligid noon. Sa isip niya, biglang tumunog ang babala. May kakaiba, kailangan nating mag-ingat. Patuloy silang lumangoy papasok sa kuweba. Sa harapan nila, may isang bagay na kumikinang, mistulang isang maliit na universo na puno ng mga bituin. Ang kakaibang pangyayaring ito ay tiyak na nagdadala ng panganib. Habang lumilingon sa paligid, napansin nila ang maliliit na asol na tuldok na nagkalat. Kaya ba, ito ang dahilan kung bakit biglang nawala ang lahat ng nilalang sa kailaliman ng tubig? Ang mga pagyanig ay maririnig sa dikalayuan, at ang alikabok at usok ay nagbabalot sa kanilang paningin. Matalim na tumingin si Lin Hao, handang-handa. Malapit na itong lumabas. Sa kanilang harapan, umikot ang alikabok at usok, yumanig ang buong bahagi ng tubig. Agad na tinakpan ni Lin Hao ang kanyang mga mata, sinisilap sa pagitan ng kanyang mga daliri upang suriin ang sitwasyon. May kumikislap. Ano iyon? Isang ipo-ipo. Tumingin siya rito at sumigaw. Ang bahagi sa ibaba ay nabutas. Delikado ito. Kumikunot ang kanyang noo, unti-unting naging pula ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi maganda. Sa loob ng ipo-ipo, biglang lumitaw ang isang pares ng maningning na mata na nakatingin kay Lin Hao. Mukhang narinig nito ang ingay mula sa malayo. Mabilis itong nagpakita, lumangoy papalapit sa kanila, isiniwalat ang napakalaki nitong katawan na may asul na balat, mga lilang marka, at ulong kahawig ng isang dragon, may dalawang matutulis na kuko sa magkabilang gilid. Mutated Beast Antas 4, Mutated Hexagonal Dragonfish. Kabuuang lakas sa laban, 778. Habang lumilitaw ito, nawala ang ipu-ipo, at ang tanging naiwan ay ang matingkad nitong asul na mga mata, kumikislap sa madilim na tubig na parang dalawang ilaw ng sasakyan. Mabilis itong sumugod patungo kay Lin Hao. Mula sa bibig nito, walang tigil na lumabas ang napakaraming bulan ng tubig. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lin Hao na may mali. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biglang natakpan ng makapal na ulap ang kanyang paningin, ganap na binabalot ang kanyang harapan. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Nang mapagtanto niyang may mali, huli na ang lahat. Hindi ko makita ang anuman. Patuloy na bumuga ng mga bulan ng tubig ang axolotl patungo kay Lin Hao, lumilikha ng isang bulag na espasyo upang harangan ang kanyang paningin. Ngunit hindi papayag si Lin Hao na magpatalo. Akala mo ba ikaw lang ang may kakayahang gumamit ng atakeng malayuan? Ginamit niya ang kanyang enerhiya, bumuga ng naglalagablab na apoy, pinapaliwanag ang paligid. Nagbanggaan ang dalawang magkasalungat na puwersa, nagresulta ng isang matinding pagsabog sa kalagitnaan ng tubig, niyanig ang buong lugar. Naghalo ang usok at apoy, nagpapahirap sa paghinga. Habang siya'y nakapikit ng bahagya at pinagmamasdan ng sitwasyon sa kabila ng usok at apoy, bigla siyang tinamaan ng isang puwersang lumipad sa hangin. Napalipad siya ng ilang milya paatras. Habang umatras, inaktibo ni Lin Hao ang kapangyarihan ng kanyang katawan, nagninangas ang apoy sa kanyang paligid. Pinaikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata, may interes habang tinitingnan ng axolotl, ang nilalang nakakasipa lang sa kanya. Hindi natatakot sa apoy ang halimaw na ito. Kawili-wili, gusto kong makita kung gaano kakalakas. Pinabayaan kitang samantalahin ang usok at apoy para ambush-in ako. Ngayon, tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Biglang sumugod si Lin Hao habang sumisigaw. Mutated Hexagonal Dragonfish, ha? Tingnan natin kung sino ang unang matatalo. Mukhang napagtanto ng axolotl na hindi epektibo ang mga bulan nito laban kay Lin Hao, kaya't binago nito ang estratehiya.
Isang malakas na pagbuga ng yelo ang lumabas, agad na ibinaba ang temperatura ng tubig, halos nagbabadya ng pagyayelo. Nagulat si Lin Hao sa atakeng ito. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nagsimulang magyelo. Maging ang apoy sa kanyang katawan ay hamina dahil sa malamig na temperatura. Napabulalas siya, ito ang unang mutated creature na nakita kong bumubuga ng yelo. Dalawang magkasalungat na puwersa, isa'y apoy, ang isa'y yelo, ang nagsagupaan, parehong hindi umatras. Muling pinalakas ni Lin Hao ang kanyang apoy, pinataas ang temperatura sa paligid, sabay sigaw. Hindi kita uurungan, parang nagbanggaan ang Mars at Earth. Masyadong nakakasilaw ang liwanag para sa mga taga-Masid, at ang puting ulap ng enerhiya ay ginawang imposibleng makita ng malinaw ang nagaganap na matinding laban. Ang bakbakang malapitan ay hindi mahulaan. Kinagat ni Lin Hao ang isa sa mga galami ng axolotl. Nagulat ang kanyang kalaban na hindi agad nakapag-react. Samantala, sinuri ni Lin Hao ang katawan nito. Napakalamig. Siguradong naple ayos nito ang lahat ng nilalang sa kailaliman ng tubig. Matapos maproseso ng utak ng axolotl ang nangyayari, mabilis nitong itinaas ang matutulis nitong kuko at gumanti, mabilis na humagupit kay Lin Hao. Bagamat napalipad siya ng ilang metro paatras at nakaramdam ng matinding sakit, hindi siya basta-basta nasusugatan dahil sa kanyang mataas na antas ng lakas sa laban. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang mag-ingat laban sa matatalas na kuko nito. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang galit habang nakatitig sa kanyang kalaban. Napakatalas ng mga kuko nito. Matapos ang atake, hindi tumigil ang axolotl. Ang mga sungay nito ay biglang umurong, naglalabas ng nakakabahalang kuryente. Isa sa mga ito ay biglang gumalaw at diretsyong bumangga sa katawan Lin Hao. Bumaon ang mga sungay sa kanyang laman, nagdulot ng matinding sakit. Napangisay si Lin Hao, nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang lumiit ang kanyang mga balintataw. Ang sakit, agad siyang sumugod, sinaksak ang ulo ng kalaban gamit ang kanyang matatalas na kuko. Ngunit hindi niya inaasahan ang mabilis na reaksyon ng katawan nito. Sa sandaling tinamaan ito, agad itong umatras. Laking gulat ni Lin Hao nang makita niyang ang naputol na mga sungay nito ay parang may sariling buhay, agad na tumubo muli ng kasing bilis ng pagkakaputol. Napuno siya ng galit at hindi mapigil ang isumpa ang pinagmulan ng axolotl. Kumikunot ang kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-iingat. Mabuti pa, dapat sulit ang kakayahang ito ng Black Iron Scales. Sa una, nag-aalala siya sa mga posibleng epekto ng kanyang Super Berserk, lalo na kung may iba pang mutated creature sa lawa. Ngunit wala na siyang panahon para isipin pa ito ngayon. Sinimulan niyang i-activate ang kanyang Berserk skill. Mga pulang sinag ng enerhiya ang pumulibot sa kanyang katawan, naglalabas ng nakakabigat na presensya na parang apoy ng impyerno. Ito ang kanyang pinakamalakas na alas. Bagamat ayaw niyang maapektuhan ang ibang nilalang, wala na siyang ibang pagpipilian. Magsisimula na ako. Mula sa kinatatayuan ni Lin Hao, isang bugzo ng apoy ang sumabog. Ang lakas ng kanyang enerhiya ay nagpatalbog sa axolotl ng ilang milya palayo. Sa matinding pagsabog, nasunog at naligas ang mga sungay nito. Gamulong ito sa ilalim ng lawa, nakamasid ng mabuti sa kalaban. Ngunit bigla itong sumugod gamit ang nakakagulat na bilis, tila isang palasong pinawalan mula sa busog. Buong katawan nito ay nabalot ng naglalagablab na pulang apoy. Nakita ito ni Lin Hao, paparating ang axolotl upang bigyan siya ng isang matinding atake. Sa isang iglap, tumalon siya. Muling nagbanggaan ang dalawang magkasalungat na puwersa, yelo at apoy. Nagngit-ngit si Lin Hao at sumigaw. Ice at fire. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Isa'y bughaw, isa'y pula, parehong mabilis na sumugod na tila kidlat sa maaliwalas na kalangitan. Nagtilamsikan ang apoy at yelo sa kanilang sagupaan, at ang ingay ng kanilang banggaan ay nakabibingi. Ang liwanag ay nakakasilaw, at ang kapaligiran ay naging magulo sa tindi ng enerhiya. Sa sandaling iyon, ang apoy ni Lin Hao ay sumiklab, nilamon ang nagyayelong paligid. Nang tamaan ng kanyang atake ang axolotl, agad nitong naramdaman ang matinding pagkalapnas sa buong katawan. Ang sakit ay masakit at hindi humuhupa. Mabilis itong umatras, ang asul nitong mga mata ay naging maputi sa galit habang nakatitig kay Lin Hao.
Tahimik na nakatayo si Lin Hao, inoobserbahan ito. Ang enerhiyang bumabalot sa kanya ay parang nag-aapoy na lava, ang kanyang apoy ay nagliliyab na tila apoy ng impyerno. Tulad ng kanyang inaasahan, bagamat malakas ang kakayahan ng axolotl na mag-regenerate, may limitasyon ito sa bilis ng paggaling. Di nagtagal, ang sunog at napinsalang balat nito ay bumalik sa normal nitong anyo. Lumapit si Lin Hao, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. Tingnan natin kung paano mo pa pagagalingan ang sarili mo. Kung wala akong berserk skill, siguradong patay na ako ngayon. Napagtanto ng axolotl ang pagbabago sa sitwasyon. At bilang isang nilalang na alam kung kailan dapat umatras, alam nito na hindi na nito kayang talunin ang kalaban sa harap nito ngayon. Mabilis itong lumangoy palayo, nawala sa isang iglap, nag-iwan ng magulong alon sa tubig. Ngunit hindi pinalampas ni Lin Hao ang pagkakataon. Mabilis niyang ginalaw ang kanyang katawan, mabilis na sumugod, tinatagos ang tubig na parang kidlat. May kikipaglaban ka sa akin tapos bigla ka nalang tatakas. Nagbibiro ka ba? Mabilis siyang gumalaw, na parang naiwan na lamang ang kanyang anino sa tubig. Isang apoy ang biglang sumabog sa likod ng ulo ng axolotl. Nagulantang ito, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ngayon ka lang tatakas, hindi ganoon kadali. Patuloy na dinaganan ni Lin Hao ang kalaban. Ngayon mo gustong tumakbo. Nasusunog ang katawan ng axolotl, at ang puwersang tumama rito ay nagpasabog ng tunog ng nababasag na buto. Nanlaki ang mga mata nito, nawalan ng pokus, at tanging masakit na sigaw ang lumabas mula rito. Pagkalipas ng ilang segundo, nagbalik ang kanyang ulirat, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pag-iingat. Sa kabila ng matinding sakit, naglabas ito ng malamig na hangin sa buong katawan nito, sinusubukang lunasan ang sugat nito at maghanda ng kontra-atake. Sa unti-unting pagbaba ng temperatura, ang yelo ay nagsimulang bumuo sa balat nito, kitang-kita ng mata. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Lin Hao. Mabilis niyang sinunggaban ang pagkakataon. Gamit ang kanyang matatalas na kuko at bagong kasanayan, itinarak niya ito ng malalim sa laman ng kalaban. Isang madilim na enerhiya ang sumanib sa katawan nito. Nang maramdaman ng axolotl ang hapdi ng kanyang laman na pinupunit at unti-unting nalalason, nagsimula itong magpumiglas ng marahas. Ang dalawa nitong harapang galame ay walang tigil na kumakampay sa tubig, desperadong sinusubukang makatakas. Isa itong tunay na baliw na gusto ng tumakas, ngunit sa matinding pagkahibang ni Lin Hao, hinawakan niya ito at walang awang binugbog. Sa desperadong sitwasyon, ang sakit sa katawan nito ay parang nagpabaliw na rito. Bawat ugat, bawat selula, ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Inipon nito ang natitirang lakas at bumuga ng nagyayelong hangin mula sa bibig, isang biglaang pag-atake na hindi inaasahan ni Lin Hao. Hinatoko na ito ng husto, pero hindi pa rin sumusuko. Iniwasan niya ang biglaang pagsabog ng yelo at agad na inabot ito gamit ang matatalim niyang kuko, nakatutok sa ulo ng axolotl. Tiningnan siya ng halimaw na parang nagsasabing, binuga na kita ng yelo, pero hindi mo pa rin ako titigilan. Lumawak ang mga mata ni Lin Hao, hindi makapaniwala na patuloy pa rin itong lumalaban. Sa isang iglap, hindi man lang siya kumurap. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa ulo nito, habang ang isa naman ay naglagos ng matalim niyang kuko sa laman nito. Naglabas si Lin Hao ng nakakikilabot na aura, ang matipuno niyang katawan ay parang isang Diyos ng kamatayan. Mabilis niyang hinati ang katawan ng axolotl, tila isang tela na pinunit. Sa isang iglap, kumalat sa tubig ang malansang amoy ng dugo. Ang mabigat na katawan ng axolotl ay lumubog sa kailaliman, at tanging si Lin Hao na nakapaloob sa nagliliyab na apoy ang natira. Para siyang isang sinaunang nilalang na inukit mula sa bato, makapangyarihan at hindi matinag. Nagsimula ng manghina ang kanyang katawan. Pumapatak ang pawis, at bawat selula ng kanyang katawan ay parang sisabog sa pagod. Mistulang naubos ang kanyang enerhiya. Napalunok siya habang nakatingin sa bangkay ng axolotl sa kanyang harapan. Kagat ang labi, pinilit niyang manatiling gising habang hinihingal. Sa wakas, patay na ito. Parang samobra ako sa pagkakataong ito. Kailangan kong magpahinga. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, parang umiikot ang mga bituin sa kanyang harapan. Dumilim ang kanyang paligid, at biglang bumagsak ang kanyang katawan sa tubig. Nakita ito ng sirena, at hindi niya napigil ang menas.
Pumikit siya, hinilat ang kanyang noo, at napabuntong hininga. Bakit palagi na lang akong naglilinis ng gulo mo? Samantala, sa punong tanggapan ng Dragon Team, nagaganap ang isang mahalagang pulong kasama ang mga matataas na opisyal. Tahimik ang lahat. Matapos matanggap ang ulat ng intelihensya, itinapon ni Xiao sa screen ng kanyang telepono ang isang imahe, at agad niyang nakilala ang nilalang. Ang punong tanggapan ay may partikular na interes sa nilalang na ito, sabi ng isang siyentipiko, sabay pakita ng larawan ng isang nilalang na kahawig ng salamander, mga 1.5 metro ang taas, kasing laki ng isang adulto, at may pulang balat. At ang pangalawang target ay ang Tyrant Dragon. Sa mga larawan, makikita nating tinalo ng pulang mutated salamander ang Tyrant Dragon. Tahimik si Xiao Gu, nakatingin sa kanya si Li Yu at nagtanong, "Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Hindi sumagot si Xiao. Tahimik niyang pinagmasdan ng screen ng kanyang telepono. Makalipas ang ilang saglit, marahan niyang ibinaba ito at malamig na sinabi, "Sabihin na lang natin ang totoo." Tumayo siya ng diretso at matatag na nagsalita. Laking gulat ni Liu nang sabihin niyang, "Kilala ko ang nilalang na ito." Tahimik ang buong silid. Lahat ng opisyal ay agad na nakatutok sa kanya, sabik na marinig ang kanyang sasabihin. Ilang beses na tayong iniligtas ng nilalang na ito at kahit kailan, hindi ito nagpakita ng intensyong salakayin tayo. Napapikit si Liu, saka sumandal sa kanyang upuan. Hindi siya nagsalita. Alam niyang parang walang logika ang sinasabi ni Xiao, pero ito ang katotohanan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na kung nagtitiwala siya kay Xiao ay magtitiwala rin ang iba. Paano niya mapapatunayan na ang halimaw na ito ay hindi magiging banta sa kanilang organisasyon? Walang sino man ang tatanggap nito ng basta-basta, pero kahit ganoon, gusto niyang ipahayag ang totoo. Tama. Noong nasa Longshan Mountain tayo, bigla itong lumitaw at tinulungan tayong malutas ang maraming problema. Nagulat si Xiao nang marinig niyang ipinagtanggol siya ni Liu. Hindi niya inasahang tutulungan siya nito, lalo na sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, ito ay isang malaking tulong para kay Lin Hao. Mabilis na nagsalita ang isa pang opisyal, na tila seryoso ang mukha. Kung talagang kakampi natin ito, isa itong magandang balita para sa atin. Ngunit sumimangot siya, at sa seryosong tono ay idinugtong. Pero masyadong hindi mahulaan ang nilalang na ito. Hindi natin maaaring ipagsapalaran ang lahat. Napansin ni Xiao na tila may personal na galit ang opisyal na ito kay Lin Hao. Mabilis siyang nag-isip ng paraan para kontrahin ang kanyang argumento. Tumingin siya ng diretsyo sa lalaki at sinabi, "Paano kung amonitor lang natin siya, at huwag natin siyang subukang hulihin?" Narinig niya ito at napamulagat siya, tila nakarinig ng isang bagay na katawa-tawa. "Anong ibig mong sabihin?" Para sa kanya, medyo kakaiba ang kanyang mga sinabi. Dahil kung ang nilalang na iyon ay mapanganib, maaari itong magdala ng malaking panganib. Kinuha ni Xiao ang kanyang espada at ipinatong sa mesa, sa kakalmadong ipinaliwanag ang buong nangyari sa bundok Longshan. "Nakahanap kami ng isang malaking imbakan ng Mark II armor. Ang nilalang na ito ang nagdala sa amin doon. Alam nito na kailangan natin ang mga kagamitang ito. Kung sasama tayo rito, makakahanap pa tayo ng mas maraming sandata." Nang marinig niya ang paliwanag nito, mas naunawaan niya ang sitwasyon. Ngunit kahit totoo ang sinasabi niya, hindi maaaring ilihim ang bagay na ito sa mga nakatataas. Wala siyang nagawa kundi tumanggo bilang pagsang-ayon. "May katwiran ang sinasabi mo, pero kailangang iulat ang bagay na ito sa punong tanggapan." Bukod pa rito, hindi lang sa lungsod ng Longjin nagaganap ang mga kakaibang pangyayari, pati sa ibang lungsod din. "Dapat kayong maghanda." Narinig niya ang sinabi nito, pero buo na ang kanyang desisyon. Agad siyang tumayo at lumabas ng silid pulong. Nakita siya ni Li Ye na umalis ngunit hindi siya pinigilan. Bago siya umalis, sinabi ni Xiao, "Sige, pupuntahan ko." Pagkasara niya ng pinto, napabuntong hininga siya. "Kung kikilos ako ng masyadong halata, baka makatawag ito ng hinala. Mas makakasama iyon kaysa makakatulong." Habang naglalakad, tahimik niyang sinabi sa sarili, "Lin Hao, salamat. Pero sa ngayon, ito lang ang magagawa ko para sayo." Sa ilalim ng tubig ng lungsod ng Longjin, si Lin Hao, matapos ang mahabang pagtulog, ay nagsimulang magpakita ng senyales ng paggising.
Nagising siya, iniunat ang kanyang mga balikat, bahagyang paus pa ang boses ngunit ramdam ang ginhawa. Tuwing matapos ang isang beses ng berserk mode, napakaganda ng tulog ko. Habang nasa kalagitnaan pa ng kanyang pag-aantok, biglang lumitaw ang sirena sa harapan niya, dahilan upang magulat siya. Halatang hindi ito nakatulog, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mapotla at mukhang nanghihina. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata habang tinanong siya, tuwing nawawalan ka ng malay, ganyan ka lang matulog. Paano naman ako? Habang inaantok pa, napakurap-kurap siya sa pagkalito. Biglang nagising si Lin Hao sa gulat. Pagkatapos niyang maproseso ang nangyayari, agad niyang itinulak palayo ang mukha ng sirena. Kahit na mukhang payapa ito. Anong kalokohan to? Umaga na, tapos kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso at sumimangot. May kakaiba sa mga sinabi niya, pero hindi ko alam kung ano, kahit na. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay yung bagay na yun doon. Ay Diyos ko, tinakpan ng sirena ang kanyang ilong, mukhang nasusuka habang nakaturo sa kung anong bagay sa di kalayuan. Nakuha nito ang atensyon ni Lin Hao, kaya't sinundan niya ang direksyon ng tingin ng sirena. Sige, bilasan mo na at kainin yan. Ang baho. Nakita niya ang tinutukoy nito at agad niyang naintindihan ang problema. Kahit na ayaw niya, napilitan siyang lumapit at kainin ang kanyang unang pagkain matapos magising. Habang ngumunguya siya, biglang tumunog ang sistema. Nakuha ang kakayahan, itim na bakal na kaliskis. Napakatibay na kaliskis na lubos na nagpapalakas ng depensa. Pagkatapos niyang basahin ang teksto, ito ay naging isang pulang bola ng liwanag na lumutang sa hangin at nagbigay ng liwanag sa paligid. Biglang nakaramdam si Lin Hao ng gun sa katawan, na parang may misteryosong puwersang nag-aangat sa kanya. Damaloy ang mga sinag ng liwanag mula sa orb at pumasok sa kanyang katawan. Napadalisay ang kanyang katawan at naging magaan at pambihira sa isang iglap. Pagkawala ng liwanag, naging mas batok ang kanyang katawan. Tingnan mo tong abs at mga braso ko. Ang lupad. Masayang pinagmasdan niya ang kanyang katawan, tumatawa habang hinihimas ang kanyang biceps. Mas pinapalakas nito ang depensa. Kahit nawala ang epekto ng tin-ika na kaliskis, hindi na rin masama. Habang ini-inspeksyon niya ang kanyang katawan, muling nagpakita ang sistema. Binabati kita, host, nakakuha ka ng isang nakatagong gantimpala. Maaaring pagsamahin ang tin-ika na kaliskis. Nais mo bang pagsamahin? Pagkakita niya sa mga salitang ito, nagliwanag ang kanyang mga mata na parang ilaw sa kalsada. Man, pagsamahin, bilasan mo, bakit ko pa pag-iisipan yan? Sigaw ni Lin Hao nang may labis na kasabikan. Agad namang nagsimulang magbago ang natitirang kaliskis ng axolotl sa lupa, unti-unting naging pula. Lumutang ang mga ito sa tubig, hinahatak ng isang di maipaliwanag na puwersa, at bumuo ng mga bilog na pattern sa paligid ni Lin Hao. Gulat na gulat siyang pinanood ito at napabulalas, nagfufuse ang dalawang kaliskis. Ding! Ding! Pinagsama ang tin-ika na kaliskis at itim na bakal na kaliskis. Bagong kakayahan, itim na bakal na kuko. Napakatibay at matutulis na kuko na may natatanging epekto ng pagsasalamin ng pinsala, 1% ng natanggap na pinsala ay naibabalik sa umaatake. Ay Diyos ko, tingnan niyo to, ang astig. Nagniningning sa pulang liwanag ang mga kaliskis. Napakaangas. Ang ganda. Tingnan niyo lahat. Hindi na niya maalis ang tingin niya sa mga kaliskis. Ay Diyos ko, napangiti si Lin Hao ng husto. Sa kakayahang to, sinong maglalakas loob na kumagat sa akin? Sisirain ko ang bunganga nila. Ngunit bigla siyang napaisip, tila may kakaiba. Hinawakan niya ang kanyang baba at nagmuni-muni. 1% lang ang ibinabalik na pinsala. Napakaliit naman yan. Pinagpag niya ang kanyang balikat. Mas mabuti na to kaysa sa wala. Biglang may naramdaman siyang kakaibang pagbabago sa agos ng tubig. Pati ang presyon ng tubig ay nagiba. Mabilis niyang tinignan ang ibabaw at hindi sinasadyang naitanong. Ako lang ba o tumataas ang tubig sa Wilong Pond? Lumingon siya sa paligid at tila napagtanto ang isang bagay. Ayun, yung butas. Lumapit siya rito at napabulalas. Parang galing sa butas na yun ang tubig. Ang galing talaga ng mutis yung hexagonal dragonfish. Agad siyang lumangoy patungo sa madilim na butas, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata.
Malay mo, may kayamanan dito. Mukhang maliit ito mula sa malayo, pero nang lapitan nila ito, napakalaki pala. Nabigla silang dalawa ng sirena. Tiningnan niya ang kailaliman ng butas. Sobrang dilim, wala siyang makita sa ilalim. Ba't parang naninindig ang balahibo ko? Walang makita dito. Sabi nga nila, kapag tumitig ka sa kailaliman, tumititig din ito sa'yo. Siguradong may kakaiba sa tubig na to. Hindi na nag-atubili si Lin Hao at lumangoy pababa sa madilim na butas. Sige, babatiin ko ang kailaliman. Tignan natin kung anong tinatago ng butas na to. Matapos lumangoy ng ilang sandali, laminggalinga siya habang nag-uusap sila ng sirena. Napakalalim ng tunnel na to, hindi ito mukhang hinukay ng hexagonal dragonfish. Mas mukhang gawa ng tao. Nagpatuloy sila sa paglusong. Para makasigurado sa kanyang hinala, inabot ni Lin Hao ang kanyang matatalas na kuko para subukan ang pader. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Pinahid niya ang kuko pababa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Hao. Kumunot ang kanyang noo. Tama ang hinala ko. Bakal ang pader na to. Sigaw niya. Ang tanawin sa harap niya ay parang madilim na kalangitan na walang bituin. Pero biglang may kumikislap na liwanag, isa, dalawa, at sumunod pa, mistulang isang dagat ng kumikislap na mga bituin sa dilim. Pinagmasdan ito ni Lin Hao at tila nakapag-isip na ng isang bagay. Paparating na naman sila, hindi ba? Bulong niya, tulad ng inaasahan niya, ang tila alikabok na kumikinang sa malayo ay hindi pala mga bituin kundi isang pulutong ng mga galit na axolotl, mabilis na lumalangoy papunta sa kanya na may halatang hinanakit sa kanilang mga mata. Nang makita niya ang sitwasyon, napangisi siya. Anong klaseng duwag to? Hindi niyo ko kaya ng isa-isa, kaya ngayon may dala kayong grupo. Kahit magdala pa kayo ng 500 pang kasama, papatulan ko kayo. Iniunat ni Lin Hao ang kanyang katawan, inactivate ang kanyang mga muscles, at naglabas ng nakakapanindig balahibong aura. Ang kanyang katawan ay matikas, at ang pulang enerhiya ay dumadaloy sa kanya. Tinitigan niya ang paparating na mga axolotl at sinabi, "Sakto ang dating niyo, subukan natin ang bagong kagamitan ko." Dahil sa bagal ng kanilang paglangoy, siya na mismo ang sumugod. Nagkalasan ang mga axolotl sa gulat. Sa isang iglap, mabilis niyang iniwasan ang mga atake at ginamitan ng kanyang matatalas na kuko. Isa-isang nahati ang katawan ng mga kalaban. Ang tubig ay namula sa dugo, at ang amoy ng kalawang ay kumalat sa paligid. Nang dumaan siya sa huling axolotl, hinaplos niya ang ulo nito na tila nanunukso. Pero isang axolotl ang biglang namuo ng enerhiya, lumobo ang pisngi nito, lumaki ang mga mata, at biglang bumuga ng isang malaking atake patungo kay Lin Hao. Bawat galaw ay nahuli sa mga mata ni Lin Hao. Ngumiti siya ng may panunuya, ibinubunyag ang kanyang matatalas ng ngipin. Ang mga apoy na kahawig ng lava ay dahan-daang kumikislap sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa isang iglap, gumanti siya ng isang pagsabog ng lava na humagupit sa kalaban. Hawak pa rin niya ng mahinahon ang ulo ng huling kalaban, nag-iiwan ng sunog na bangkay sa tubig, kasabay ng isang malungkot na sigaw. Bago ito lumubog, sa isang iglap, parang ipu-ipu siyang pumatay, dinurog niya ang ulo ng huli, parang ubas na pinisa. Mabilis siyang sumugod patungo sa iba pang mga axolotl, napakabilis niya na tanging anino na lang niya ang nakita. Sa isang kisap mata, nasa harapan na niya ang mga ito. Bago pa sila makakilos, nahawakan na niya ang kanilang leeg gamit ang kanyang matutulis na kuko, unti-unting pinigan ng mas mahigpit. Nagpumiglas at sumigaw sila sa sakit. Upang hindi marinig ang nakakabinging sigaw, mabilis na bumitaw si Lin Hao. Snap! Malinis na bali sa kaliwat kanan. Crack, crack! Matingkad, malinaw. At sa isang iglap, bumalik ang mundo sa dati nitong katahimikan. Ngunit ang amoy ng dugo ay mas lalong lumakas, pinula ang kanyang paningin. Ding! Natukoy, mutated tier 3 hexagonal dragonfish. Nakakuha ng 80,000 evolution points. Nang makita ang napakaraming evolution points sa harapan niya, lumiwanag ang mga mata ni Lin Hao, saka siya ngumiti ng may tuwa. Halika, sige, lumabas pa kayo. Mas marami, mas mabuti. Agad siyang lumangoy palalim, dumudulot sa tubig habang hinahanap pa ang iba. Biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa kanyang harapan, nakakasilaw. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata at napabulalas.
May liwanag mula sa bitik na iyon. Habang nasasanay siya sa bagong liwanag, nagising ang kanyang kuryosidad at lumapit siya upang alamin kung ano ang nasa kabilang panig. Dinig ang tunog ng mga makina. Dahan-daang lumawak ang liwanag, sinusundan ng hubog ng mga linya, nagkakabit-kabit, patungo sa kailaliman. Napatigil si Lin Hao, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi niya naiwasang mapamangha. Diyos ko! Tumingin siya sa kaliwat kanan, sinusuri ang kanyang paligid. May bomb-alot na kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. May kung anong hindi siya mapakali. Lumapit ang sirena sa isang pader, idinikit ang kanyang tenga rito, saka kumatok ng ilang beses. Pinakinggan niya ang tunog, pagkatapos ay lumingon kay Lin Hao at may ibinulong sa likod ng mga bakal na rehas. Tumingin siya sa paligid, saka kalmadong nagsabi, "Tama, ito ang pakiramdam na iyon." Sa narinig, natahimik ang sirena at tumitig sa harapan, hindi na nagsalita pa. Parang may naunawaan siya. Pagkatapos, nagpatuloy si Lin Hao. Kung may mga bagay na ganito rito para sa pagkakulong at pagmamanman, imposibleng walang kakaiba rito. Kung may taong sadyang nagtayo ng lugar na ito, isang bagay ang tiyak. Dahan-daang sinabi ni Lin Hao. Sa ilalim ng Waldong Pond, may isang napakalaking estruktura. Pwede kayang, habang pinagninilayan nila ito, sabay nilang natuklasan ang misteryo. Parang, tinanggalan ng belo ang katotohanan. Nanlaki ang kanilang mga mata, kumunat ang noo, at sabay na napabulalas. Mga guho ng isang sinaunang sibilisasyon. Nang tumingin sila pababa, natuklasan nila ang isang dambuhalang puting kalansay, hindi alam kung saan nagmula. Sa laki nito, maliwanag na noong ito ay buhay pa, isa itong napakalaking nilalang. Napatitig si Lin Hao dito. Ang laki ng mga butong ito, ibig sabihin, napakalaki rin ng nilalang na ito noon. Habang inoobserbahan niya, may napansin siyang kakaiba sa isang bahagi ng kalansay. Inabot niya ito at maingat na sinuri. Ano ito? Biglang muling pumailan lang ang tunog ng mga makina. Nakakakilabot, pinatindig nito ang kanyang balahibo. Gumalaw ang kagamitan, tila nagsimula itong mag-operate. Napatitig si Lin Hao, nanlaki ang mata sa pagkagulat. Ito ay, sa kanyang harapan, isang kamangha-manghang tanawin ng makabagong makina ang lumitaw. Kahit nasa ilalim ng dagat, hindi naapektuhan ang operasyon nito. Wala ring senyales ng pagkasira sa paligid. Sa ilalim ng Waldong Pond, mas malalawak pa ang mga guho. Naaalala niya ang dalawang ET na lumitaw noon. Napaisip siya, marahil, ito ang hinahanap nila. Tumawid siya ng mga braso, pinag-iisipan ito ng mabuti. Kaya pala palaging lumilitaw ang ET sa Hualong Pond. Ngayon, nasagot na ang tanong, bakit lagi silang lumilitaw sa pinakamahalagang lugar? Ngunit may isa pang katanungan na lumitaw sa kanyang isipan. Nagusot ang kanyang noo habang nakatitig sa makina sa kanyang harapan, puno ng kuryosidad. Kung ganun, bakit hindi sila nagpadala ng mga tao mula sa L Organization upang buhayin ang mga guho ng sibilisasyong ito? Ibig bang sabihin, hindi lubos na nagtitiwala ang ETS sa L Organization? Halika, pasukin natin at tingnan kung ano ang meron sa loob. Habang papalapit sila sa pinto, bigla itong bumukas ng kusa. Aba, akala ko may seguridad o kung ano. Maginhawa ito, hindi na kailangang sirain ang pinto. Mas lumalim pa ang kanilang pagpasok. Sa magkabilang gilid, may mga tank na puno ng berde kulay na likido, tila may inaalagaan sa loob. Lumingon si Lin Hao sa paligid. Nagmula rin kaya dito ang mutated hexagonal dragonfish. Habang patuloy silang naglalakad, bigla siyang naakit ng isang nilalang sa kanyang harapan. Huminto siya at tumingin sa isang malaking tangke. Lumabas ang isang dambuhalang nilalang nakahawig ng isang dinosaur. Ano to? Ang laking halimaw nito. Lumabas ang impormasyon tungkol sa nilalang. Flame-scale giant crane. Lakas sa labanan, hindi matukoy. Ang katawan nito ay kasing taas ng isang gusali. Mas malaki pa kaysa sa isang poste ng kuryente. Nakakatakot na makita pa lang ito. Buti na lang at mahina ang lakas nito sa labanan. Buti na lang at hindi pa ito nagising. Mukhang mahirap kalabanan ang bagay na ito. Tuloy tayo at tingnan natin kung ano pa ang nandito. Isang tank sa kaliwa, isa sa kanan. May kakaiba. Lumingalinga si Lin Hao, tinitingnan ang magkabilang tank. Dalawa ang mutidong nilalang na nagising, pero isa lang ang nakasalubong ko. Nasaan ang isa pa?
Hinawakan ng sirena ang kanyang baywang at itinuro ang taas gamit ang daliri, sabay Senadorias gamit ang kanyang mga mata. Agad na intindihan ni Lin Hao. Tumingin siya sa direksyon ng tank sa harapan at sinabi, tama. Ang mga nabubulok na bangkay sa pasilyo ay siguradong pinatay ng mutidong hexagonal dragonfish. Matapos magmuni-muni saglit, naglahad ng opinyon si Lin Hao. Hindi nakapagtataka na hindi kayang gisingin ng ETS ang lahat ng mutidong nilalang ng sabay-sabay. Kung nagsama-sama sila, siguradong magpapatayan sila. Malaki ang posibilidad nito, lalo na kung ibabase natin sa dalawang tank sa harap natin at sa malaking kalansay na nakita natin kanina. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Anong nangyayari? Nagulat si Lin Hao. Anong ibig sabihin nito? Antas isa. Sinubukan niyang tapikin ang patong ng harang gamit ang kanyang kamay. Walang nangyari. Mula sa tunog, halata niyang makapal ang pintong ito. Tinitigan ni Lin Hao ang pinto sa kanyang harapan at napaisip ng malalim. Walang ganitong pinto sa mga guho ng bundok Longshan. Ibig sabihin ba nito, mas delikado pa ang ilalim ng lawa ng hulong kaysa sa Longshan? Tahimik lang na nakinig ang sirena, hindi nagsalita, nakatitig lamang sa pinto at sa kanyang amo. Lahat ng nandito ay tila banyaga sa pangunawa ng tao. Isa pang misteryo, bakit? Napakaraming tanong, bulalas ni Lin Hao. Ang mga guhong ito ay tiyak na umiiral na bago pa man ang mga tao. Anong klase ng nilalang ang gumawa ng mga guhong ito? Hindi ito magagawa ng mga berdeng mandirigmang hayop, sigurado, mas mataas ang katalinuhan ng mga gumawa nito. Sa sandaling mabanggit niya iyon, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Hao, na puno ng galit ang kanyang mga mata, at bumalot sa paligid ang isang matinding aura ng hinanakit. Napansin ito ng sirena at agad na nagtanong, bakit bigla kang parang galit? Huminga ng malalim si Lin Hao at yumuko. Hindi mo maiintindihan. Hindi ito galit, isa itong pakiramdam na hindi ko matakasan, kahit na minsan na akong namatay. Sa mismong sandaling iyon, bumasag ang katahimikan nang marinig nila ang tunog ng nababasag na salamin. Mabilis na natauhan si Lin Hao. Alin ang nabasag? Sa malayo, may lumitaw na pulang tuldok, sumunod ay isang alon ng maitim na enerhiya na kumalat palabas. Ang tank na iyon. Lumabas ang impormasyon. Mutidong tao kumakain na isda, antas 3. Lakas sa labanan, hindi matukoy. Sumugod si Lin Hao na parang palasong pinawalan. Ayos. Kung ganito ang sitwasyon, uunahan ko na ito bago pa niya ako lapain. Atake muna, tanong mamaya. Ibinagsak niya ang kanyang matutulis na kuko. Kumislap ang mga tilamsik ng apoy. Kung gusto mong mabasag, tutulungan kitang mabasag. Pero, walang nangyari. May lamat ang tank dahil sa nilalang sa loob, pero kahit anong gawin niya, hindi ito nasira. Ni bahagyang gasgas ay wala. Nagulat si Lin Hao. Walang epekto ang atake ko sa salamin na ito. Ang mga micro-corrosive claws ko ay hindi man lang nakaguhit. Gaano ba kakapal ito? Sa loob ng tank, dahan-dahang bumukas ang isang pares ng mata, kumislap ang gininto ang mga mata at matatalas ng ngipin na bumungad sa bitik ng tank. Malakas nitong binangga ang pader ng tank. Mabilis na lumawak ang mga bitik. Tuluyan nang nabasag ang makapal na salamin. Napaatras si Lin Hao. Mukhang mababasag lang ito mula sa loob. Nang nakamasid pa siya, biglang lumabas ang isda. Nang maramdaman ang presensya ng buhay na nilalang, agad itong lumipad palabas ng tank at sumugod kay Lin Hao. Nagmumulat ito ng gintong mata, ibinuka ang matatalas ng ngipin, at mabilis na lumapit. Napabuntong hininga si Lin Hao. Kakagising mo lang, lalaban ka na agad. Bakit ang agresibo mo? Dali-daling ginamit ni Lin Hao ang kanyang buntot upang harangin ang kagat. Mahigpit na kinagat ng isda ang kanyang buntot. Tinitigan niya ang maliit na isda na mukhang mabangis. Seryoso, 3 direksyon mo akong inaatake. Anong nangyayari dito? Nagkurap siya. Mas lalo pang tumindi ang galit ng isda, patuloy nitong kinakagat ang kanyang buntot. Mukha kang mabangis, pero wala ka namang lakas sa laban. Ganun lang yun. Sa isang iglap, mabilis na pinalo ni Lin Hao ang buntot niya, napalipad ang isda sa ere. Sige, maglaro ka muna doon. Inakala niyang malakas ito, pero nagulat siya nang bumagsak ang isda dahil sa gravity, tumalbog mula sa ibang tank na parang pinball, at sa huli, bumagsak sa lupa, walang malay.
Lumapit si Lin Hao at kinuha ito gamit ang kanyang mga kuko. Napakabata at walang karanasan. Madali niyang pinulot ito. Parang natutunaw ito sa bibig ko. Hinawakan niya ang buntot nito at dahan-daang nilunok. Sistema, nakalunok ng mutedong pirana antas 3. Nakakuha ng 70,000 evolution points. Habang ngumunguya at nilulunok ang malambot na karne, ngumiti siya ng may kasiyahan, hindi nalimutang purihin ang isda. Masarap ang lasa, napakalambot at makatas. Habang ninanamnam niya ang kanyang pagkain at hindi pa man nakakapagpahinga, bigla siyang nakarinig ng tunog ng pagbitak. Agad niyang itinigan ang kanyang paningin sa pinagmulan ng ingay. Pareho silang tumingin sa direksyong iyon. Napabulala si Lin Hao, ano yung tunog na yon? Habang papalapit sila, maraming tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang paligid ng tangke. Binaklas ko yung isang tangke gamit ang mga kuko ko, pero hindi man lang nagalaw. Ngayon, isang simpleng pagdikit lang, nabiyak na agad. Anong nangyayari? Hindi ba dapat hindi ito nababasag mula sa labas? Tiningnan niya ang tangke ng may pag-aalinlangan. O baka dahil sa istruktura ng katawan nito. Tumingin siya sa sirena, yung buto sa likod ng pirana na yon. Hinaplos ng sirena ang kanyang baba, bahagyang kumunat ang kanyang magandang noo. Hindi pareho. Ang tigas nito ay hindi man lang 1,000 bahagi ng tangke na ito. Kung ganun, bakit nabiyak ang tangke? May iba pa bang dahilan? Hinaplos niya ang kanyang baba. Bigla siyang may naisip. Tumangala siya, yung metal na orb. Hindi, nasa bundok Longshan pa rin yon. Pero kung tama ang sinabi mo, may katuturan ito. Kung ginigising ng orb ang mga nilalang sa loob, maiintindihan kung bakit nabasag ang tangke. Pero masyadong mahina ang katawan ng pirana para basagin ito. Kaya bakit ito nabiyak? Pareho nilang tiningnan ng iba pang mga tangke at natahimik. Parang may naisip ang sirena at sinabi sa kanya, "Pwede bang dahil sayo?" Nagmukhang walang kamalay-malay si Lin Hao, kumurap-kurap ang kanyang malalaking bilog na mata. Itinuro niya ang sarili. "Ha, ako." Pagkatapos, parang may bigla siyang naisip. Ikinross niya ang kanyang mga braso at dahan-daang tiningnan ang sirena. Nararamdaman ba nito ang presensya ng kapwa niya nilalang at nagising? Pero parang masyadong payak ang paliwanag na yan. Posibleng tama, pero wala pang matibay na ebidensya. Wala silang tiyak na sagot, kaya minabuti nilang ipagpaliban muna ito. Iniunat niya ang kanyang kamay, at isang maliit na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Tiningnan niya ang mga tangke sa harapan niya, at ang tingin niya ay napako sa nabasag na tangke. Hindi ito dahil sa kapwa niya nilalang, kundi dahil sa akin. Binuksan niya ang interface ng sistema. Teleport activated. Isang bilog ng liwanag ang biglang lumitaw at bumalot sa kanilang dalawa. Napasigaw si Lin Hao, "Kailangan muna nating umalis dito." Pinindot niya ang button, at sa isang iglap, nawala silang dalawa sa hangin. Nagbago ang eksena sa Huelong Pond. Matapos nilang makalayo mula sa guho, pinagmasdan ni Lin Hao ang lokasyon. May napansin siya, napaka-espesyal ng kinaroroonan ng mga guhong ito. Hindi lang ito nasa ilalim ng tubig, kundi nasa loob din ng isang abalang pamilihan. Mahirap itong asikasuhin. Kung nasa liblib na lugar lang ito, mas madali sanang hawakan. Pero kung maraming tao, malaki ang magiging epekto nito. Habang nasa ilalim ng tubig, bigla siyang nakarinig ng boses mula sa itaas. Tumaas ang tubig sa Huelong Pond. Ang ganda rin ng mga halaman dito. Wow! Ang lalaki ng mga carp. Sabay na tumingin pataas si Lin Hao at ang sirena sa pinagmulan ng boses. Sa ibabaw, may isang lalaki na nakadungaw sa lawa mula sa relang. Mahinahon niyang sinabi sa kanyang anak, "Sabi ko sayo, may espiritual na enerhiya ang lugar na ito. Tuwing nagdarasal ako sa Dragon King, nagiging napakaganda ng kapalaran ko." Tumingin ang maliit na bata sa lawa, saka ngumiti sa kanyang ama. "Totoo po bang may Dragon King dito na nagbibigay ng pagpapala?" Dragon King. Napatitig si Lin Hao sa mag-ama, nanlaki ang kanyang mga mata. Nananatili siyang nakatayo, walang ekspresyon sa mukha. Nang marinig ito, biglang natawa ang sirena. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tiningnan si Lin Hao. "Oh, mukhang gumaganda na ang pangalan mo, ha? Dragon King pala." Naalala niya ang isa sa kanyang mga kasanayan. "Tama, meron akong ganito." Mabilis niyang binuksan ang system interface at tiningnan ito.
Kinamot niya ang ulo niya, bahagyang ipinikit ang mga mata. Kaya pala auspicious guardian ang ibig sabihin nito. Matagal ko nang iniisip kung ano talaga ang silbi ng skill na to. Iwinaksi niya ito gamit ang kanyang kamay. Pero ngayon, parang hindi na ako masyadong swerte. Pwede kayang nagising agad ang mutant na hexagonal dragonfish dahil sa impluensya ko. Dapat ba akong umalis sa Huelong Pond? Kung nagiging sanhi ako ng problema, mas mabuting lumipat na lang. Narinig ng sirena ang kanyang pagdadaldaw at pag-aalinlangan, kaya sinabi niya. Sa ngayon, haka-haka lang yan. Wala pang matibay na ebidensya na ikaw talaga ang nakakaapekto sa mga nilalang sa guho. At kung lilipat ka, saan ka pupunta? Ikinross ni Lin Hao ang kanyang mga braso at nag-isip. Pagkatapos ay sinabi niya, ayoko talagang maging katulad ng Longshan ng Huelong Pond. Ang laban sa Longshan ay isa ng malaking drama. Kung magiging ganito rin ang lawa na ito, siguradong nakakapagod. Abiso ng sistema, na-update ang misyon. Napakahirap na misyon. Lunukan ang isang tier 5 mutated sealed reward, pink treasure chest. Isang bagong misyon. Wow! Isang pink na treasure chest. Nagniningning ang kanyang mga mata. Tiyak na napakaganda ng gantimpala nito. Sa dagat, isang bangkang pangisda ang lumulutang, naghahanap ng angkop na lugar para mangisda. Hinayla ng mangingisda ang kanyang lambat. Wow! Ang daming huli. Mabebenta natin ito ng mahal. Isang lambat na puno ng sariwang isda. Kinuha ng lalaki ang lambat at naglakad papunta sa kanyang batang anak na babae. Agad na tumakbo ang bata papunta sa kanya, nakangiting maliwanag. Ang galing! Pag-uwi natin, pipili ako ng malaking isda para lutuin ni nanay bilang inihaw na pulang isda. Napangiti ang ama sa narinig at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Sige, sige. Habang masaya silang nag-uusap, biglang napatingin ang bata sa likuran ng kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, pagkatapos ay sa takot. Itinuro niya ito at sumigaw. Tay, ano yun? Hindi naintindihan ng lalaki ang ibig niyang sabihin at agad na lumingon. Diyos ko, may mga higanteng galame na sumasalakay sa kanyang bangka. Napasigaw ang lalaki. Halimaw, may halimaw. Sa kanyang takot, hindi niya alam ang gagawin. Binalot ng mga galami ang kanyang bangka, at mas marami pang galami ang gumapang sa buong sasakyang dagat. Kaunti na lang at lulubog na ito sa kailaliman ng dagat na parang hindi ito kailanman umiral. Agad na binuhat ng lalaki ang kanyang anak at tumakbo. Tumakbo tayo. Takot na takot ang bata. Ano ang gagawin natin, tay? Habang papalapit ang mga galami, lalong lumaki ang mga ito. Tumakbo ang lalaki sa isang bakanteng bahagi ng bangka at ibinaba ang bata. Agad niyang kinuha ang isang bakal na pamalo at sumigaw. Kunin mo ang gasolina. Nanatili siyang nakaharang sa mga galame, pinipigilan itong makalapit sa loob ng bangka. Nakita niyang tumakbo ang bata papasok, kaya bahagyang gumaan ang loob niya. Ginamit niya ang buong lakas upang ipanglaban ang bakal na pamalo, laban sa mga galame. Samantala, mabilis na tumakbo ang bata papunta sa loob ng kabina kung saan nakalagay ang lata ng gasolina. Kinuha niya ito at handa nang bumalik ng biglang. May puwersang biglang humawak sa kanyang baywang at iniangat siya sa ere. Sa gulat, nabitawan niya ang lata ng gasolina. Saklolo, sigaw niya. Isang galami ang bumalot sa bata at iniangat siya sa ere. Sa sobrang takot, nagawa lang niyang sumigaw. Tay, iligtas mo ako. Nang makita ng lalaki na hawak ng halimaw ang kanyang anak, nagimbal siya. Sa kanyang pagkagulat, isa pang galami ang lumitaw at mabilis na binalot siya. Ngayon, silang mag-ama ay parang isda na nasa tadtaran. Tapos na, ito na ang huli nating paglalayag, anak ko. Subalit, bago pa man mangyari ang inaasahan, isang napakalakas na puwersa ang biglang tumama, hinati ang mga galami sa isang iglap. Boom! Isang tunog ang lumipad sa kalangitan. Naputol ang mga galame at bumagsak. Dahil wala nang sumusuporta, nagsimulang mahulog ang bata. Biglang lumabas mula sa tubig si Lin Hao, sinagip ang bata sa ere, at dahan-daang lumapag sa dek ng bangka. Dahil sa matinding hampas, agad na bumitaw ang mga galami sa lalaki at sa bangka. Umatras ang halimaw pabalik sa dagat. Mabilis na lumundag si Lin Hao pababa at muling sumisid sa tubig. Muling lumaya ang bangka mula sa nakakatakot na mga galami. Bumalik sa normal ang dagat, walang bakas na may nangyari.
Tila isang masamang panaginip lamang ang lahat. Mabilis na tumakbo ang bata papunta sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Masiglang itinuro niya ang direksyon kung saan lumubog si Lin Hao. Thai, isang dragon. Isang dragon ang nagligtas sa atin. Nakaligtas na sa panganib ang lalaki. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at tumangala sa direksyong tinuturo ng bata. Sa ilalim ng dagat, kitang-kita ni Lin Hao at ng sirena ang anyong ng halimaw na sumalakay sa bangka. Habang pinagmamasdan ito ni Lin Hao, parang pamilyar ang estilo ng pag-atake nito. Napabulong siya. Ang galaw na ito, bakit parang pamilyar? Maaari bang? Tumingin siya sa malayo, bumilis ang tibok ng puso. Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Pagkaraan ng ilang saglit, parang may naisip siya. Biglang lumundag palabas ng tubig si Lin Hao at mabilis na pumunta sa bangka. Naguluhan ang sirena sa ikanikilos niya. Saan ka pupunta? Tanong niya habang hinahabol ito. Narinig ito ni Lin Hao ngunit hindi maaaring huminto, kaya sumagot siya ng mabilisan. Ipapaliwanag ko mamaya. Lalo pa niyang binilisan ang paglangoy, tinatabas ang tubig at iniiwan ang sirena sa likuran. Sa ibabaw ng dagat, bumalik na sa katahimikan ang bangkang pangisda na muntik ng lamunin ng higanteng halimaw. Niyakap ng ama ang kanyang anak at inalaw ito. Ayos lang. Tumawag na ako ng tulong. Makakauwi na tayo. Habang naghihintay sila, biglang hamangin ng malakas, itinulak ang bangka pasulong. Nagulat ang mag-ama. Sino ang nagpapaandar ng bangka? Wala silang ibang kasama. Hindi rin sila nagmamanyobra. Nangamba sila. Baka bumalik ang halimaw. Takot na takot ang bata. Napatingin ito sa kanyang ama na umiiyak na. Thai, anong nangyayari? Yinakap siya ng ama upang pakalmayan ito. Mabilis siyang pumunta sa likod ng bangka upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon niya nakita ang nilalang nakahawig ng dragon, tinutulak ang bangka. Bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib. Bumantong hininga siya at bumalik sa kanyang anak, niyakap ito, at hinaplos ang ulo. Ayos lang. Bumalik ang dragon para tulungan tayo. Nang marinig ito, napaluhas sa tuwa ang bata at yamakap sa kanyang ama. Kumikilos ang bangka. Sigaw niya habang tumatawa. Dinala sila ni Lin Hao palayo sa pinangyarihan. Nang maramdaman niyang sapat na ang layo, unti-unti siyang bumagal at huminto. Nang huminto na, ang bangka, tumingin ang mag-ama sa dagat. Mula sa malayo, lumitaw muli si Lin Hao sa ibabaw ng tubig. Labis silang natuwa nang makita siya. Ito ang dragon. Totoo ngang ito ang dragon. Ang mangingisda ay sobrang saya kaya hindi siya makapagsalita. Ang munting batang babae naman ay labis ang tuwa kaya tinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagbati at sumigaw. Salamat. Isa kang mabuting dragon. Hinding-hindi ka namin malilimutan. Nang makita ni Lin Hao ang kanilang nagniningning na mga ngiti, natuwa rin siya. Ngunit mahalaga ang pananatili ng lihim, kaya ginamit niya ang kanyang kamay upang ipahiwatig na ito ay isang sekreto. Ang sirena, na kanina pa nanunood sa gilid, ay natuwa rin para sa kanila. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang kasamang may panunuksong tono. Ano ang pakiramdam ng makatanggap ng mabuting dragon, na titulo matapos lumabas? Pabiro niyang sinabi habang tumatawa. Narinig ni Lin Hao ang papuri at ngumiti. Ipinusod niya ang kanyang mga braso at ipinagmayabang ang kanyang sarili. Ako ay isang mabuting tao na gumagawa ng mabubuting bagay. Hindi lahat ay kasing gwapo at kasing bait ko. Matapos matugunan ang agarang panganib sa mga tao, si Lin Hao at ang sirena ay bumalik agad sa lugar kung saan huling nakita ang dambuhalang halimaw na may galami. Nang tumingin sila pababa sa malalim at tila walang hanggang karagatan, parang wala namang anumang halimaw na naruroon. Muling sinuri ni Lin Hao ang paligid ngunit wala pa rin siyang makita ni anumang bakas nito. Naging alanganin siya kung ipagpapatuloy pa ang paghahanap o aalis na lamang. Napansin ng sirena ang kanyang ekspresyon kaya tinanong siya, anong problema? Natatakot ka ba? Hindi agad sumagot si Lin Hao. Isang maikling alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Nakalaban na niya noon ang isang dambuhalang alimango na may lakas na mas matindi pa kaysa sa isang piteng na mamamatay tao. Paano niya ito makakalimutan? Parang kahapon lang nangyari ang lahat ng detalye ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Matapat siyang sumagot sa sirena, sa totoo lang, medyo natatakot ako. Kung ganito na ako kalakas pero hindi ko pa rin ito kayang labanan, ano pa kaya ang magagawa ko? Dati,
Umaasa ako sa kakayahang mag-teleport para gawin ang mga bagay, pero sa kailaliman ng dagat, hindi ko ito magagamit. Para bang nawala ang aking safety net. Kung magkaroon ng emergency, hindi ko masasabi kung maliligtas pa ako. Nakita ng sirena ang kanyang pag-aalala kaya nauunawaan niya ito. Kung hindi mo kayang harapin, umalis na lang tayo. Maghanap na lang tayo ng mga mutidong nilalang sa dagat. Napaisip si Lin Hao at napagtanto niyang may punto ito, kaya nagsimula siyang lumangoy pataas. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang biglang may lumitaw muli mula sa kadiliman ng dagat, ang mga galame na iyon. Bago pa siya makalangoy paakyat, mabilis siyang binalot ng mga ito, pinipigilan siyang makaalis. Nagulat si Lin Hao sa biglaang pag-atake. Napatingin siya sa likuran at sumigaw, "Hindi mo ako papakawalan." Mula sa nagkukumpulang mga galame, lumitaw ang isang hanay ng matatalas na ngipin. Ang dambuhalang nilalang ay nagwawala, at ang eksena ay tunay na nakakatakot at nakakakilabot. Habang palakas ng palakas ang pagkapit ng mga galame sa kanya at hinihila siya papalapit sa nagngangalit na mga ngipin, agad niyang inaktibo ang kanyang kakayahan, Black Iron Scales. Sa isang iglap, ang mga galame na bumalot sa kanyang katawan ay napunit at naluray. Akala niya ay tapos na ang problema, ngunit hindi pa pala. Sa sandaling naputol ang mga galame, may panibagong mga tumubo muli at muling bumalot sa kanya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang naputol na bahagi ng galame ay muling nabuo sa isang nakakagulat na bilis. Dito napagtanto ni Lin Hao na hindi ito simpleng nilalang. Napangisi siya at tumingin sa halimaw. Aba, nabuo ulit. Hindi ko ito mapuputol o masusugatan. Agad siyang nag-isip ng huling paraan. Pinag-ipon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang dantian, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas upang magpakawala ng nagbabagang apoy, at inasinta ito sa mga nakakainis na galame. Isang haligi ng apoy, kasing intensidad ng lava, ang lumabas at agad na nagpainit sa paligid. Sumigaw siya, "Ihuhurno kita. Tingnan natin kung makakabuo ka pa ulit." Ang mga bahaging tinamaan ng kanyang apoy ay agad na nasunog. Ang paligid ay napuno ng amoy ng inihaw na karne kasabay ng tunog ng pagtilamsik ng mantika. Mabilis na kinuha ni Lin Hao ang isang piraso ng karne at kinagat ito. Habang ngumunguya, hindi niya napigil ang magkomento. Lutong-luto sa mismong lugar, mainit at malutong. Masarap, ngunit napakunot-noo siya, pero, parang may kulang, di ba? Walang lasa, mas magiging masarap ito kung may pampalasa. Kahit medyo matabang ang lasa, nakakain naman ito. Nagpatuloy siyang ngumunguya, kinokonsumo ang karne upang mapawi ang gutom matapos makatakas mula sa halimaw na may galame. Mabilis na lumangoy paitaas si Lin Hao, sinusuri ang sitwasyon. Ang nilalang, na may tila walang katapusang dambuhalang mga galame, ay bumalot sa isang buong bahagi ng karagatan. Isang matalim na kuko ang bumagsak, isa pang kuko, itim na bakal na mga kuko. Lalong naging agresibo si Lin Hao. Tiningnan niya ang mga galame at sinabi, "Mukhang pangkaraniwan lang ang mga kasama mong tinipon, ha?" Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang nakakalasong mga kuko. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na tanawin ang lumitaw, dahilan upang lumawak ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang anyo ng isang dambuhalang mutated na alimango, ang Red King Crab, isang tier 5 na mutated na nilalang. 100 beses itong mas malaki kaysa sa isang killer whale. Mula sa malayo, mabilis na nagbigay ng senadorias ang sirena kay Lin Hao habang sumisigaw, "Narito na ito." Lumingon si Lin Hao, "Anak ng," napabulalas siya sa gulat. "Ano tong halimaw mula sa kailaliman ng dagat?" Sa harapan ni Lin Hao at ng sirena ay isang napakalaking nilalang, isang dambuhalang pugita na may kislap asol na mga mata. At sa ilalim nito, isang dambuhalang alimango na may patag at gintong mga mata. Mula sa kanilang pananaw, sina Lin Hao at ang sirena ay mistulang maliliit na plankton lamang sa malawak na karagatan. Umungal ang halimaw, yumanig ang buong ilalim ng dagat. Nanlaki ang mga mata ni Lin Hao, gulat at hindi makapaniwala, habang tinatanong ang sarili, alimango ba ito o pugita? Hindi rin sigurado ang sirena, ngunit matapos pagmasdan ang sitwasyon, nakasiguro siya sa isang bagay. Lumingon siya kay Lin Hao at sinabing, "May malaking problema ka, Lin Hao." Tahimik lamang siyang tumingin sa mutated na nilalang sa kanyang harapan.
Hindi nagsasalita, bigla siyang sumugod na parang isang kanyan, matuli na papunta sa dambuhalang halimaw, isang pinaghalong alimango at pugita. Tulad ng kidlat, gumalaw siya ng mabilis, sumisigaw habang sumusugod, dapat mabilis. Dapat sigurado. Isang pulang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, diretso sa naglalakihang galami. Nang makita ng mga galami ang paparating na kalaban, agad silang nagpumiglas, pilit siyang inaabot upang hulihin. Mula sa iba't ibang direksyon, nagsama-sama ang mga galami, tina-target siya sa gitna. Sa pagkakataong ito, mas mahirap pang makatakas kaysa umakyat sa langit. Tahimik ang paligid, ngunit sa isang iglap, biglang lumiyab ang mga galami mula sa loob. Isang makapangyarihang puwersa ang biglang sumabog, winasak ang hadlang ng halimaw at tinangay ang ilang galami. Hindi ka panipaniwala ang bilis, si Lin Hao iyon. Matagumpay niyang nabasag ang pormasayon ng kalaban. Dumaan siya sa hanay ng mga halimaw, umaatungal habang mabilis na nakalabas mula sa kanilang pagkakahawak. Sa bilis ng kidlat, nakarating siya sa harap ng dambuhalang alimango. Inilahad niya ang kanyang mga kuko, tinitingnan ang dambuhalang katawan nito at patag na mga mata. Mabilis na inanalisa at sinabi, ang tanging paraan para talunin ang isang mas malakas na kalaban ay sa pamamagitan ng bilis. Naghahanda siyang sumugod nang biglang lumitaw ang isang fireball sa kanyang harapan. Nagulat siya at napasigaw, ano yun? Hindi siya nagkamali, bumubuga ng apoy ang dambuhalang alimango. Nang makita nitong papalapit si Lin Hao para sa malapitan na laban, mabilis nitong ginamit ang kakayahan nitong bumuga ng apoy. Isang halijing apoy ang lumabas mula sa bibig nito, dumiretso kay Lin Hao. Sandaling natigilan siya. Habang papalapit ang naglalagablab na apoy, isang bagay ang kanyang napagtanto. Hindi ba't ito ang Crimson Flame ko? Napamulagat siya, nakatitig sa nag-aapoy na haligi sa kanyang harapan, at pagkatapos ay bumaling sa mutated na nilalang. Samantala bumalik sa isang alaala niya si Lin Hao, sa isang komportableng silid, nakaupo si Xiao sa sofa, mabilis na tinatape ang kanyang keyboard, ang tunog ng pagtatype ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Mahinang bulong niya sa sarili, pugita. Dumaan si Lin Hao, pinagmamasdan ang kanyang seryosong ekspresyon habang nagtatrabaho. Sa screen ng kanyang laptop, isang imahe ng gumagalaw na pugita ang naka-display. Mayroon itong 3 puso, 9 na utak, at 2 memory system. Nang ilabot si Lin Hao, lumapit siya, nagulat, at napabulalas, 3 puso. 9 na utak, at may 2 pang memory system. Napakalakas nito. Napangiti si Xiao nang marinig ito. Banayad niyang hinaplos ang mukha ni Lin Hao, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakatitig sa kanyang gwapong mukha. Hindi lang yan, sagot ni Xiao. Mas perpekto pa ang estruktura nito kaysa sa mga tao. Sinimulan niyang ipaliwanag ang mga galami ng pugita at kung paano ito gumagana. May sariling utak ang bawat isa sa mga galami nito, at kung nasa panganib, maaari itong putulin ang isang galami upang linlangan ang kalaban at makatakas. Habang nagpapatuloy ang kanyang paliwanag, mas naunawaan ni Lin Hao kung paano nakakakita ang mga pugita sa mundo. Ang mga photoreceptor cell ng mga pugita ay nasa pinakalabas na bahagi ng kanilang balat, kaya nilang makita ang mundo gamit ang kanilang mismong balat. Para sa isang mollusk, tunay itong isang pambihirang rurok sa kaharian ng mga nilalang sa dagat. Si Lin Hao ay labis na nasabik, parang isang bata. Lumaki ang kanyang mga mata habang tumingin siya kay Xiao at bulalas. Kung ganun, sila'y hindi matatalo. Bakit hindi pa nasakop ng mga pugita ang mundo? Matapos ang maraming taon nang naririnig ang tanong ng kanyang asawa, ngumiti si Xiao. Nagsimula siyang magpaliwanag na parang isang guro na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Dahil may genetic lock ang mga pugita. Sa madaling sabi, maikli ang kanilang buhay at namumuhay silang mag-isa. Kahit na malakas ang kanilang kakayahang matuto, hindi nila naipapasa ang kanilang naipon na kaalaman sa susunod na henerasyon dahil sa pagiging likas nilang mapag-isa. Ah, ganun pala. Matapos masagot ang kanyang tanong, masayang kinurot ni Lin Hao ang pisngi ni Xiao Shu at sinabi. Ang nakakatakot pala ng mga pugita. Mag-ihaw tayo ng pugita mamayang gabi, okay? Ngumiti ito at tumango, habang siya'y tinitingnan ng may lamang. Bumalik sa kasalukuyan. Mabilis na umiwas si Lin Hao sa pag-atake ng halimaw.
Ang teknik ng pagbuga ng apoy ay dati ng kanya. Noong una niya itong makaharap, ginamit niya ang parehong atake. Hindi niya inasahan na gagamitin ng kalaban ang sarili niyang galaw laban sa kanya ngayon. Mabilis na nanambalik ang kanyang kumpiyansa at pumwesto sa laban. Wala pa ito dati, Xiao. Tama ka, napakalakas talaga ng kakayahan ng pugita na matuto. Isang beses ko lang ginamit, natutunan na agad niya. Matalim na tinitigan ni Lin Hao ang kalaban. Matapos pagmasdan ito sandali, mabilis siyang nag-isip at napabulalas. Hindi ito tama. Ang umatake sa akin ay ang mutidong pulang alimango. Dahil sa gulat ko kanina, hindi ko napansin. Ang pagbuga ng apoy ay mula pala sa bibig ng alimango. Agad niyang pinaganya ang kanyang detection system. Sa kanyang harapan, isang radar scan ang bumalot sa halimaw. Ano to? Ang tunay na may sala, ang utak ng lahat ng ito ay ang pugita. Nasa itaas ito ng higanting pulang alimango. Mukhang ito ang kumokontrol sa lahat ng kilos nito. Isang patibong pala ito. Natigilan si Lin Hao. Napakurap siya at muling tumingin. Tama nga ang kanyang nakita, ang pugita ang may kontrol sa lahat ng kilos ng halimaw. Napalunok siya ng malalim. Nako, magiging mahirap to. Kung gagamit ako ng isa pang kasanayan at gayahin niya ulit, siguradong malaking problema ito. Sa madaling sabi, isang mutidong pugita ang pam-este sa katawan ng mutidong pulang alimango. Kaya nitong kontrolin ang alimango. Isang pugita, isang alimango, sakit sa ulo. Dati, isa lang ang kalaban niya. Ngayon, dalawa na, at pareho pang nakakatakot ang laki. Ngayon, wala siyang ibang maasahan kundi ang sarili niya upang masira ang patimpong ito. Itinaas ni Lin Hao ang kanyang matutulis na kuko, kumikinang sa gininto ang enerhiya. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas sa atakeng ito, tinutok ito ng maayos, at dumiretso sa hanay ng kalaban. Agad na tinaas ng alimango ang kanyang matitigas na pang-ipit upang harangin ang atake. Bumangga ang dalawang puwersa, lumikha ng isang alon ng enerhiya. Lumaganap ang matinding presyon ng hangin, habang ang may itim at pulang kislap ng enerhiya ay lumipad sa paligid. Umungol ang pulang alimango sa kadiliman. Bumagsak ang isang matulis na kuko. Tumagos ito ng malalim sa puso ng alimango, dahan-daang lumulubog ang matitigas nitong pang-ipit. Isang saglit lang, ngunit mabilis na gumanti ang alimango. Sinubukang itapon siya palayo at durugan gamit ang kanyang pang-ipit. Ngunit hinaranggan niya ito. Ang bilis. Sigaw niya. Naitaboy niya agad ang atake kaya hindi siya naipit. Matapos pagmasdan ang laban sa ilang saglit, tiningnan ni Lin Hao ang halimaw na tila hinuhusgahan ito. Masyado kitang inisip na malakas. Mukhang napulot mo lang ang ibabaw na aspeto nito. Nanatili siyang nasa distansya, nakatingin sa kalaban na may bahid ng paghamak. Para bang naintindihan ng halimaw ang kanyang sinabi, bigla itong nagalit at sumugod sa kanya. Handang makipaglaban hanggang kamatayan. Samantala, kalmado lang si Lin Hao, naghihintay sa pagsugod nito. Habang papalapit ng papalapit ang higanting pang-ipit, inisip niya. Kung tama ang hinala ko, ang kakayahang mag-regenerate ay galing sa pugita. Pwede kaya itong gumana sa mutidong pulang alimango na kanyang pinamumugarin. Sa harap ng matalas na higanting pang-ipit, hindi natakot si Lin Hao. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito. Sa laki at lakas nito, kapag naipit siya, siguradong madudurog siya ng buo. Mabilis niyang pinakawala ng enerhiyang nasa loob niya, pinalaganap ito sa buong katawan. Isang matinding pagsabog ng enerhiya ang lumabas, at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa pula. Sumigaw siya, paano mo ito matutunan? Sa isang dampi ng kanyang kuko sa pang-ipit ng alimango, agad itong nanginig. Isang matinding takot ang bumalot dito. Sa isang iglap, ibinato niya ang alimango palayo, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Lumipad ang alikabok, at yumanig ang ilalim ng dagat. Sa sumunod na segundo, gumuhit ang kanyang matutulis na kuko sa hangin, bumuo ng isang perpektong arko, at agad na pinutol ang mga galami ng pugita. Sumangaw ang amoy ng dugo sa paligid, lumilikha ng isang madyugo at nakakatakot na eksena. Sa sandaling iyon, tila nagbago si Lin Hao, parang isang nilukoban ng demonyo. Buong katawan niya ay kumikinang sa pulang liwanag, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab, para siyang demonyo mula sa impyerno. Sumigaw siya, sige nga, subukan mong bumuo ulit, bakit hindi mo gawin? Matapos maputol sa maraming piraso.
Pinutol niya ang mga galame ng pulang alimango, na umatungal ng malakas, galit at nagpapakita ng kanyang pangangibabaw. Sa ilalim ng pressure nito, tiningnan lang niya ito ng walang emosyon, hindi gumagalaw. Sa sumunod na segundo, muli nitong binuksan ang bibig at bumuga ng iba't ibang kakaibang lila na mga bula, sunod-sunod na pinaputok ang mga ito patungo sa kanya. Hindi iniwasan ni Lin Hao ang mga ito, bagkus ay pinanood lang niya ang mga papalapit. Ngumiti siya, at ang buong katawan niya ay nagliyab. Walang kwenta yan. Bumwelo siya at lumipad na parang palaso, mabilis na sinunggaban ang isang pang-ipit ng alimango at binali ito, dahilan para umatungal ito sa matinding sakit. Mabilis itong umatras, handa sa bagong pag-atake, at bumuga ng apoy sa kanya. Lalo pa itong bumuga, mas matindi ang apoy, bumalot ito sa kanyang katawan. Ngunit wala itong epekto sa kanya, para bang ito mismo ang kanyang kakayahan. Lumangoy siya sa gitna ng apoy na parang karaniwang tubig, patuloy na sumusulong habang natatawa. Ginagamit mo ang sarili kong teknik laban sa akin. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Nakakatawa. Akala mo ba, sa panggagaya mo, magiging makapangyarihan ka na? Anong kalokohan? Sa walang humpay na pag-atake ng alimango at sa kawalan ng epekto nito, nagbago ang ekspresyon ng mga mata nito. Mukhang naunawaan nito na hindi gagana ang taktika laban sa kasalukuyang kalaban. Ngunit bago pa ito makapag-isip ng bagong estratehiya, mabilis na hinawakan ni Lin Hao ang isang galami at pinatalsik ito mula sa katawan ng higanteng alimango. Nang mawalan ng host ang alimango, nagsimula itong magbago. Umatungal ito, at ang mga mata nito ay nagdilim. Ang pugita, na biglang naitaboy, ay hindi rin agad nakapag-react. At noong nagawa nito, huli na ang lahat. Ang katawan nito ay tumalsik palayo, parang sako na inanod ng agos at puwersa ng inertia. Matapos tapusin ang parasito, lumingon si Lin Hao sa pulang alimango. Isa tapos na, isa na lang. Kung hindi dahil sa Super Berserk, dinurog ko na ito agad. Malakas din ang resistensya nito sa apoy. Hindi magiging madali ang pagpatay dito. Pinanood niyang unti-unting lumulubog ang alimango. Nagulat din siya nang makita niyang walang laman ang loob ng shell nito. Hindi ko akalain na may ganitong parasitikong relasyon sa mga mutated na nilalang. Sa kagubatan, may mga parasitikong kabute, pero ngayon pati sa dagat, may ganito na rin. Nag-i-evolve sila. Tingnan mo ang shell ng alimango, para itong zombie. At ang pugita, parang isang zombie na kinakain ang utak ng iba para kontrolin sila na parang mga pupe. Paglingon niya sa malayo, nakita niya ang pagitang parasito na tumatakas. Mabilis ito, may 8 pa kasi. Napansin niya ito at agad na nagsalita. Ngayon mo lang naisip ang tumakbo. Kung hindi ka nagsalita, hindi kita mapapansin. Mukhang naintindihan nito ang sinabi niya at ginamit ang 8 paa upang tumakas ng buong bilis. Mabilis namang sumunod si Lin Hao. Kung gaano ito kabilis, ganoon din siya kabilis. Hindi nagtagal, naabutan niya ito. Bumagsak ang kanyang mga kuko, pinutol ang mga galami ng may matinding puwersa. Habang abala siya sa pag-atake, biglang lumitaw ang isang sirena sa tabi niya. Lumangoy ito papalapit at nagmadaling. Nagsalita. Tigilan mo na ang habol. May limitasyon ang berserk mode. Dahan-daang bumagal si Lin Hao. Tiningnan niya ito at sinabing, ito na ang pangalawang beses. Sa susunod na magkita tayo, sino ang nakakaalam kung anong nakakatakot na nilalang ang magiging anyo nito. Ang paraang ginagamit nito sa pagparasitiko, sobrang nakakatakot. Sa susunod, hindi ko na alam kung ano na ito magiging. Tiningnan niya ang direksyon kung saan ito tumakas, malayo ang tingin. Hinimok siya ng sirena, balik ka muna at kumain ng dapat mong kainin. Huwag mong habulin ang isang desperadong kalaban, naiintindihan mo. Napabuntong hininga na lang si Lin Hao, pinagmamasdan ang papalayong figure habang kumakanta ng isang malungkot na tono. Magkikita pa kaya tayo? Kapag nagkita tayo muli, ikaw pa rin ba ang dating ikaw? Ninas ang sirena at tiningnan siya na parang nagpaalam sa kasintahan. Ano ba ang pinuproblema mo? Para kang nakikipaghiwalay sa nobya mo. Ang kulit mo. Kung alam ko lang, dapat hinayaan na lang kitang mamatay sa long shot. System notification. Super mahirap na misyon, lamunin ang tier 5 mutated Red King Crab. Gantimpala, random na kasanayan na tapos na. Nakangiting puno ng pananabik si Lin Hao.
Pangarap kong magdala ng isang machine gun. Yun lang ang makakamit ng mga pangarap ko. For a random skill, gusto ko ng Gatling gun na may berdeng apoy. Nang marinig ito, natahimik ang sirena. Nakasalubong ang mga braso at nagsabing, ipagdasal mo na lang yan. Agad niyang pinindot ang pindutan sa sistema. Ang sistema ay lumabas. Swerte mula sa kalangitan. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng kasanayang quality red. Anong ibig sabihin nito? Bibig na sana niyang tanungin ang sistema, nang biglang lumipad ang isang liwanag papunta sa kanyang bibig. Nanlaki ang mata niya at hindi nakareact sa oras bago ito nawala. Agad na nagsalita ang sirena. Tingnan mo, tinignan niya ang direksyong itinuturo nito at nakita sa system display. Heaven sent luck. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng kasanayang quality red. Ganun pa rin. Ano ang pagkakaiba nito? Description ng kasanayan. Passive makinig sa wika ng kalaban, simulang gayahin, at unti-unting maging bihasa sa pagsasalita. Nalalapat sa lahat ng uri ng wika. Inilagay niya ang kamay sa ilalim ng kanyang baba, nag-iisip. Ibig sabihin nito, paggaya, pangongopya, parang may naisip si Lin Hao at agad na lumingon sa sirena. Panggagaya, iyon ang kakayahan ng mutated na pugita. At ang gantimpala ko ay may aspeto rin ng paggaya. Ibig sabihin ba nito na kaya kong matutunan ang kakayahan ng ibang mutated na nilalang sa hinaharap? Kung ganun, napakahusay niyan. Sa ideyang pumasok sa isip niya, nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabilis siyang napabulalas, tama. Sa ganitong paraan, matutunan ko ang wika ng mga hayop. Habang patuloy siyang nagsasalita, lalo niyang naramdaman na parang may nadiskubre siyang hindi kapanipaniwala. Ginawa niyang kamao ang isang kamay at pinalo ito sa kabilang palad, sabik na nakatingin sa sirena. Ngunit hindi pa siya lubusang nasa sabik ng ilang segundo, bigla na siyang lumangoy palayo. Nagtaka ang sirena at nagtanong, saan ka pupunta? Mabilis siyang sumagot, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Gusto kong makapasok sa laboratorio ng Dragon Team. Ngayon na mayroon ako nitong kasanayan, siguradong magagamit ko ito. Walang duda, haha. Fair na agad. Ang unang pangungusap ay parang maayos pa, pero sa sumunod, nagpasimula na naman siya ng gulo. Hindi nakita kaya, napakunot noo ang sirena at sumigaw, hinahanap mo ba ang kamatayan? Paglipat ng eksena, sa ilalim ng maaliwalas na gabi, isang manipis na ulap ang bahagyang tumatakip sa kalahating buwan. Sa ibaba, ang matatayog na. Gusali na may iilang nakasinding ilaw sa mga bintana ay nagbigay ng payapang tanawin. Sa isang modernong laboratorio, isang matandang siyentipiko na may pilak na buhok, nakasuot ng puting lab coat, ang nakatayo habang hawak ang ilang dokumento sa kamay. Maayos na nakaayos ang mga gamit sa paligid niya. Lumingon siya sa babaeng nasa di kalayuan, na patuloy pa ring masigasig na nagsusulat ng mga tala. Xiao, hindi ka pa ba tapos sa trabaho? Patuloy na nakatutok si Xiao sa kanyang microscope, ang kamay niya ay walang tigil sa pagsusulat ng resulta ng kanyang obserbasyon. Hindi man lang siya tumingin at sumagot ng buong konsentrasyon. Inaaral ko pa ang naunang paksa. Lumapit ang kanyang mentor at, nang makita kung ano ang isinusulat niya, sinabi. Pinipilit mo pa ring palakasin ang aktibidad ng GL virus sa pamamagitan ng cultivation. Sinabi ko na sayo, imposible yan. Ngunit pakiramdam ni Xiao, hindi ganap na tama ang sinabi ng kanyang mentor. Lumingon siya sa kanya at sumagot, ang aktibidad ng virus ang susi sa pagpapahusay ng mga kakayahan. Sa kasalukuyan, ang mga taong nais pataasin ang aktibidad nito ay kailangang isugal ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagturok ng mataas na konsentrasyon ng G-virus. Habang tinitingnan ng specimen sa ilalim ng mikroskopyo, nakaramdam siya ng kumpiyansa na nasa tamang landas siya. Kung magagamit ito sa mga kaugnay na larangan, tiyak na magiging napakalaking tulong nito. Kung mapapahusay natin ang aktibidad ng virus sa pamamagitan ng paglilinang, maraming buhay ang maliligtas. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagsusulat, kinuha ang kanyang panulat, at patuloy na sumulat ng masigasig sa papel. May determinasyon sa kanyang mukha. Hahanap ako ng paraan, kahit ano paman. Nakita ng kanyang mentor ang kanyang matigas na paninindigan at alam niyang kahit 10 baka ang humila sa kanya, hindi magbabago ang isip nito. Napabuntong hininga ito at tumalikod na palabas ng laboratorio. Sige,
pero huwag kang magpuyat ng husto. Alagaan mo ang iyong kalusugan. Nauunawaan ni Xiao ang mabuting hangarin ng kanyang mentor, ngunit sa sandaling magpasya siya sa isang bagay, kailangan niyang tapusin ito. Sumagot siya, huwag kayong mag-alala, sir. Sa isang liblib na sulok ng gusali kung saan walang tao tuwing gabi, may isang lalaking nagngangalang Lin Hao na may madilim na ekspresyon, habang kinamot ang kanyang mukha ng alanganin. Ito ba ang sinasabi mong magandang ideya? Tumingin ka nga, sa tingin mo, okay ba ito? Pinagmasdan niya ang suot niyang kasuotan. Ang magpanggap bilang isang tagalinis ay isang bagay, pero ang suot kong ito, masyadong masikip. Para akong pervert, ngunit para sa sirena, hindi masama ang panlasa ng kanyang host sa pananamit. Tinakpan nito ang mukha at tila na humaling sa kanya. Habang sinusuri siya, agad itong lumapit at ngumiti. Hindi naman masikip. Saan banda masikip? Maganda nga ang estilo mo. Naasar si Lin Hao at sinabing, subukan mong hawakan ulit yan. Pero sa huli, napabuntong hininga siya at sinabing, bahala na, at least may maisusuot ako. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga braso at binti upang tingnan kung comfortable ba ito. Hindi talaga tama ang sukat, ang hirap gumalaw. Kumuha siya ng walis para mukhang tunay siyang tagalinis, saka dahan daw ang lumakad habang ginagamit ang kanyang sistema upang maramdaman kung saan ikinulong ng Dragon Team ang nilalang na tinatawag na ET. Kumamaw ng ulo ang sirena at nagsabi, "Hi, mahina ang signal dito. Hindi ko ma-detect. Hindi matatag ang koneksyon, hinti lang, host." Nena si Lin Hao. Naglalako ba ito sa kritikal na sandali? Ano to? Kinagat ng isda ang network cable. Habang tumatakbo sila, biglang may sumigaw mula sa malayo. Huminto, kayo. Napatingin si Lin Hao sa likuran at kumunat ang noo. Sok, napansin agad tayo. Wala pang 10 metro ang nalalakad natin, nadiskubre na tayo. Ang malas naman. Hawak ang baril, sinuri ni Xiao ang figure ng lalaking nakatalikod. Walang empleyado rito na kasing taas at laki niya na nagtatrabaho bilang tagalinis, at bakit siya palihim na gumagala sa pasilyo sa ganitong oras ng gabi? Kainahinala. Samantala, ang sirena sa unahan ay masayang kamakaway ng buntot nito, natatakpan ng mukha habang nakangiti. Girlfriend mo, Lin Hao. Napangiwi si Lin Hao. Anong nakakatawa roon? Nakakahiya to. Tumahimik ka. Napansin ni Xiao na ang figure sa kanyang harapan ay tila may sinasabi pa rin. Huwag kang gagalaw. Nakapagpadala na ako ng alarma. Saka siya nagutos, itataas mo ang iyong mga kamay at dahan daw ang babaling sa akin. Dahil hindi siya nakilala ng kanyang kasintahan at napagkamalan siyang isang nanghihimasok, wala nang nagawa si Lin Hao kundi sumunod sa utos. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang tuluyang makita ni Xiao ang kanyang mukha, natigilan siya. Tumigil ang oras sa kanilang pagitan. Ang pamilyar na mukha, ang pamilyar na figure. Matagal niyang hinanap ang taong ito, minahal ng labis, at ngayon ay nasa harapan na niya mismo. Nanginginig ang kanyang katawan, unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa baril, at nahulog ito sa sahig. Pamatak ang kanyang luha. Sa mahina at nanginginig na tinig, binigkas niya ang pangalang kanyang inasam araw at gabi. Lin Hao. Ang mood ay naging napaka-romantiko, hanggang sa biglang marinig nila ang mabilis na yabag ng mga paa. Team Leader Luo, ayos ka lang ba? Napamulagat si Xiao. Aba, ang mga security na tinawag ko kanina. Para sa mga nanghihimasok, agad siyang natauhan, hinawakan ang kamay ni Lin Hao, at hinayla ito. Sumunod ka sa akin. Nang dumating ang security team, napadpad sila sa isang walang taong pasilyo. Nagkatinginan sila ng may pagkalito. Ano ba yan? Gabi na, ang dami nating ginagawa, tapos ganito pa. Ang nakakahiya naman. Isa sa kanila, may hawak na baril, tumingin-tingin sa paligid at nagsabi. Ang weird. Malinaw kong narinig ang ingay kanina. Isa pa ang lumapit sa isang pinto at biglang binuksan ito. Baka nagtatago sila rito. Isa-isa silang pumasok at maingat na naghanap. Malamang dito sila nagtatago. Dahil nakatanggap tayo ng alerto, dapat nating suriin ng mabuti. Sa isang sulok ng silid, mabilis na nagtago sina Xiao at Lin Hao. Tumitibok ang kanilang mga puso sa kaba. Mahigpit na niyakap ni Xiao si Lin Hao. Samantala, sa kabilang sulok, may isang sirena na takot, sumisilip-silip. Silang tatlo ay parehong kinakabahan. Bilasan niyo at umalis na.
Maghanap kayo sa ibang lugar. Palapit ng palapit ang mga yabag. Sa sobrang takot, niyakap ng sirena si Lin Hao at Pasiga na nagsabi. Paparating na sila, paparating na sila. Mabilis siyang itinulak ni Lin Hao. Anong kinatatakutan mo? Hindi ka naman nila nakikita. Isa kang sistema, walang makakakita sa'yo, bakit ka natatakot? Ang dapat matakot, kami ng girlfriend ko. Layuan mo ako, halos sumabog na siya sa inis. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, sumayad ang buhok ng sirena sa ilong niya. Sa kritikal na sandali, kiniliti ang kanyang ilong. Patay, hindi ko na kaya, hindi ito magandang timing. 1 metro na lang ang layo ng mga security personnel sa kanilang pinagtataguan. Napansin ni Xiao ang ekspresyon ni Lin Hao at sinubukang pakalmayan siya. Kumalma ka, sa isang iglap, nag-isip siya ng mabilis. Inabot niya ang mukha ni Lin Hao at bigla siyang hinalikan, lubusang ikinagulat nito. Biglang nakalimutan ni Lin Hao ang kanilang alang-inang sitwasyon. Sa kanyang isipan, mas nakakakaba pa ito kaysa sa isang labanang buhay o kamatayan. Makalipas ang ilang segundo, matapos maghanap at walang makitang bakas ng tao, nagpa siya ang mga security personnel na umalis. Mukhang wala namang tao rito. Tara, tingnan natin sa ibang lugar. Sa sulok, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang dalawa at naghiwalay ng pagkakayakap. Buti na lang, muntik na tayong mahuli. Tinitigan siya ni Xiao, hindi makapagsalita. Matapos makalma, mabilis niyang tinanong. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka narito? Ikaw ba yung nakita ko kanina? Ano ang itinatago mo sa akin? Medyo aligagang tumingin si Lin Hao at sumagot. Mahabang kwento ito. Pumunta ako rito para makita ang ET na nahuli mo. Magpapaliwanag na sana siya sa kanyang kasintahan tungkol sa kanyang sitwasyon nang biglang sumakit ng matindi ang kanyang katawan. Pakiramdam niya'y hindi siya makahinga, parang pinupunit ang kanyang buong katawan. Ang sirenang nasa tabi niya ay napangisi. Ang anyong tao mo ay nagtatagal lang ng 5 minuto. Bilasan mo, hinawakan ni Lin Hao ang kanyang dibdib at halos mawala ng malay. Matinding sakit ang kanyang nararamdaman. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Hindi maintindihan ni Xiao kung ano ang sinasabi niya o ano ang nangyayari sa kanya, kaya agad siyang lumapit. Sino ang kinakausap mo? Sa natitirang sandali, wala na siyang panahon upang magpaliwanag. Tanging ito na lang ang nasabi niya. Hindi mahalaga, Xiao. Tandaan mo lang ito. Pagkatapos ay hinalikan niya siya. Kahit anong anyo ang magkaroon ako, hinding-hindi kita sasaktan, at hinding-hindi ako gagawa ng anumang laban sa aking prinsipyo. Habang hinahalikan niya si Xiao, marahang chinop ni Lin Hao ang batok nito. Agad na nawala ng malay si Xiao, ngunit maagap siyang sinalo ni Lin Hao at dahan-daang isinandal sa pader. Bahagyang nakatungo ang ulo nito, waring payapang natutulog. Mula sa likuran, isang sirena ang nagtanong, bakit hindi mo sinabi kay Xiao ang totoo? Saglit na tumahimik si Lin Hao bago tumugon, dahil sa kung gaano ako kay special, kapag nalaman ito ng Dragon Team, tiyak na pag-aaralan nila ako at magdurusa ako sa kanilang mga kamay. Hindi ako kayang protektahan ni Little Zhu. Bumaba ang tingin niya kay Xiao habang marahang hinahaplos ang ulo nito. Sa mababang tinig, bumulong siya, kapag mas lalo akong lumakas at mas kaya ko ng protektahan ang aking sarili at si Little Zhu, babalik ako sa kanyang tabi. Matapos ang saglit na pagninilay, tumalikod si Lin Hao at lumabas ng silid kasama ang sirena. Samantala, naiwan si Xiao sa sulok, wala pa ring malay, habang unti-unting nababalot ng lunti ang liwanag. Ngunit sa halip na payapang mahimbing, ang kanyang mukha ay bakas ng hirap, pinagpapawisan at tila hindi makagalaw. Sa pagyakap ng liwanag sa kanyang katawan, unti-unti siyang umangat mula sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat, at sa kanyang panaginip, marahang binibigkas ang pangalan ni Lin Hao. Namula ang kanyang pisngi, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napapikit siya at naguguluhan sa kakaibang pakiramdam. Ano ang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan, mas malakas siya, mas magaan ang pakiramdam. Ngunit isang tanong ang bumagabag sa kanyang isipan. Dahil ba ito sa GL virus na nasa katawan ko? O, dahil sa halik ng aking asawa? Muling sumagi sa kanyang isipan ang kanilang halik. Napakuyom siya ng kamao, pilit na pinipigil ang kilig, ngunit hindi niya maitatangging namumula ang kanyang pisngi.
Kinaumagahan, sa isang sinaunang guho, nakatayo sina Xiao Li at ang matandang propesor. Habang pinagmamasdan ng paligid, nagsalita ang propesor, bagaman ang mga guho ng sibilisasyon dito ay nagtataglay ng teknolohiyang malayo sa abot natin, mahusay silang materyal para sa pananaliksik. Ngunit ikaw ang pinakamahalaga, kaya mag-ingat ka ng husto. Tumingin sa kanya si Li, bakas ang pag-aalala sa mukha. Ito ay isang pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan upang makuha mo ang ikalawang sandata. Pero hindi ito bagay na kayang kunin ng isang ordinaryong tao, aniya. Sa kabila ng babala, nanatiling determinado si Xiao. Nakatuon ang tingin niya sa guho bago nagsalita, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha ko ang pangalawang gamit. Matatag niyang kinuyam ang kamao at itinapat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, isang matinding determinasyon ang lumagablang. Dahil ito sa bago kong lakas. Walang pag-aalinlangan, tuluyan siyang pumasok sa loob ng guho. Samantala, nanatili sa labas ang kanyang mga kasama, pinagmamasdan siyang may halong pag-aalala. Muli, nagsalita ang kanyang mentor, mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang bawat guho ay naglalaman ng isang bagay na tinatawag na susi, may pinakamataas na awtoridad. Sa kasamaang palad, wala tayong kakayahang makuha o makontrol ito. Huminga ito ng malalim bago dagdagan ang kanyang sinabi, sana, mapagtagumpayan niya ito at mailabas ang isang mas kapaki-pakinabang na gamit mula sa mga guhong ito. Habang naglalakad si Xiao sa loob ng guho, bumalot sa paligid ang nakakabinging katahimikan, tanging ang kanyang sariling mga yabag lamang ang maririnig. Ang malamig na hangin ay bahagyang dumampi sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pangamba at pananabik. Biglang, isang pagsabog ang yumanig sa di kalayuan. Agad siyang nagmadali patungo sa pinagmulan nito, handang harapin ang anumang panganib. Pagdating niya roon, biglang lumitaw ang isang sistema, nagliliwanag sa harapan niya. Isang malamig at walang emosyon na boses ang narinig. Maligayang pagdating, hindi pamilyar na manunubok. Pumili ka ng iyong sandata. Napansin niya ang isang baril, ngunit hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, may mas angkop na sandata. Biglang napukaw ang kanyang atensyon sa isang napakalaking palakol. Matalim ang talim nito, mabigat ngunit balanseng hawakan, isang perpektong sandata para sa parehong pag-atake at depensa. Ito ang tamang piliin, bulong niya sa sarili habang marahang inaabot ang palakol. Sa sandaling hinawakan niya ito, agad na nag-anunsyo ang sistema. Ang pagpili ng sandata ay nakumpleto na. Ang pagsubok ay magsisimula na anumang oras. Biglang nagningning ang paligid, at isang pulang liwanag ang bumalot sa kanya, parang nagliliyab na mga laser na unti-unting lumalapit sa kanyang katawan. Agad na nagsimula ang pagsubok. Mula sa gitna ng silid, isang misteryosong marka ang lumiwanag, tila isang selyo na may hugis bituin, komplikadong linya, at isang araw sa gitna. Mula rito, nagsimulang lumabas ang nagbabagang pulang sinag ng liwanag, mabilis na pumapaimbulog sa hangin at dumadaloy sa paligid. Mabilis na kumilos si Xiao, umiiwas sa bawat paparating na sinag. Ang bawat tintig ng kanyang puso ay bumilis, habang binabantayan niya ang ritmo ng mga atake. Alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring maging kanyang katapusan. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi siya natinag. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang napiling palakol. Sunod-sunod na linya ng pulang liwanag ang lumabas mula sa marka sa sahig, bumuo ng isang matibay na harang sa kanyang daraanan. Mabilis na kumilos si Xiao, iwas sa bawat sinag, sinasamantala ang maliliit na puwang sa pagitan ng mga laser. Sa liksi ng kanyang katawan, naipasok niya ang sarili sa makikitid na espasyo ng walang kahirap-hirap. Habang patuloy siyang sumusulong, isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang mga bitag na ito, parang isang piraso lang ng cake, naisip niya. Sa bilis ko, wala itong epekto sa akin. Sa kanyang pagbagsak, yumanig ang lupa at nagtalsikan ang mga bato sa paligid. Napaatras si Xiao, agad na napagtanto na isa itong patibong. Ngunit huli na, nahulog siya sa isang madilim na hukay, tila isang sinkhole na biglang bumuka sa ilalim niya. Mabilis niyang inangkla ang sarili sa gilid, pilit na inaangat ang katawan upang makaligtas. Parang may mali, bulong niya sa sarili. Napaluhod siya, bumabawi ng lakas at postura. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, napasinghap siya sa gulat. Isang napakalaking mutated na dinosaur ang nakatayo sa harapan niya,
isang Stegosaurus. Mas malaki at mas mabagsik kaysa sa anumang nabasa niya sa mga libro. Nakanganga ito, unti-unting lumiliwanag ang mga mata, napapalibutan ng nag-aalab na liwanag na mistulang nagbibigay dito ng buhay. Mula sa malalalim nitong lalamunan, may makapal na usok na lumalabas, animoy nagbabadya ng matinding kapahamakan. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Lin Hao. Sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta.